Kabanata 4171 ang malaking bagay ay masama. Imperial City, Maan Palace. Nagdala si Long Zhujiao ng ilang tagasunod at ilang mga regalo para mahanap ng personal si Mu Concubine. Matapos bahagyang magulat si Mu Concubine, umorder siya ng tsaa at umupo kasama si Zhu Fei. Ang presensya ng Imperial Concubine ay nagpasaya sa babae, bakit kailangan mong magdala ng isang bagay? Nagpadala ako ng regalo ilang araw na ang nakakaraan, ngunit hindi ito tinanggap ng kapatid ko, kaya natural na kailangang pumunta si Bengang ng personal, nakangiting sabi ni Zhu Fei. Naya niyang patawarin mo ako, ang mga babae ay talagang hindi nangangahas na tumanggap ng mga regalo ng walang dahilan, nahihiya ako ng husto. Ibinaba ni Mu Concubine ang kanyang ulo. Sister Mu Concubine. Buti naman magkaparehas ang mga kapatid natin. Ang isang maliit na regalo ay isang pag-iisip lamang. Hindi mo kailangang seryosohin ito. Ang sabi, kung pag-uusapan, ang iyong Maan Palace ay malapit din sa aking Xiaoxiang Palace, kaya dapat tayong lumipat sa paligid. Hindi kasi magalang ang kapatid ko, kaya dapat bigyan ko pa ng kapayapaan ng isip ang kapatid ko, mapagpakumbabang sabi ni Mu Concubine, tignan mo, hati na naman tayo, at tinawag ang reyna. Ikaw at ako ay parehong concubines, kaya hindi na kailangang maging mahigpit. Hininaan ni Zhu Fei ang kanyang boses at pinalapit ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, tiningnan ni Zhu Fei ang maraming armas na nakalagay sa courtyard. Nabalitaan ko na ang nakababatang kapatid na babae ni Mu Concubine ay ipinanganak sa angkan ng Anda Zhuochu, at siya ang numero 1 eksperto sa harem. Maging ang commander ng Imperial Palace, si General Chu Wei, na isang makapangyarihang Diyos ng bituin, ay humahanga sa lakas ng kanyang kapatid. Hindi alam mo ba kung ang kapatid ko ay mapalad na panuuri na ginagamit niya ang kakaibang kasanayan ni Zhuochu na Xianyansi? Napangiti si Mu Concubine na humihingi ng paumanhin, ate, ang Xianyansi ay ang natatanging kasanayan ng ninuno ni Zhuochu, at magagamit lamang ito sa aktwal na labanan, hindi pinapayagan. Huwag mag-atubiling gamitin ito. At ito ang harem, masyadong delikado si Xianyansi, sana mapatawad ako ng kapatid ko. Tinanggihan si Zhu Fei, at nakaramdam siya ng kaunting paghamak sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita. Nakita ko, biglaan sa palasyong ito, oo nga pala. Nabalitaan ko na ang bata mula kay Xinghe ay inutusang pumunta sa mundo ng Lingbayan sa pagkakataong ito para patahimikin ang natural na sakuna ng mga halimaw. Tama. Ngumiti si Mu Concubine at sinabi, natural na mag-alala tungkol sa pagiging isang ina, ngunit bilang isang prinsipe, dapat ibahagi ni Xinghe ang mga alalahanin ng imperyo at ng kanyang kamahalan. Speaking of which, marami pa ring alam si Prince Hong sa hukbo. Master General. Ngumiti si Zhu Fei at sinabi, kung Titango ang nakababatang kapatid na babae, maaaring hilingin ng palasyong ito kay Prinsipe Hong na magpadala ng isang tao na mag-asikaso nito upang matiyak na ang operasyong ito ay walang kaparirikan. Mukhang nagpapasalamat si Mu Concubine, may puso si sister, ngunit hindi dapat manghimasok ang harem. Ang hukuman, gobyerno at mga gawaing militar, mga ministro at mga babae ay hindi kailanman nang ahas na magsalita ng masyadong maraming. Nang makitang hindi pa rin nakakakuha ng pain si Mu Concubine, medyo naiinip si Zhu Fei. Sa kabutihang palad, bago siya dumating, inihanda na niya ang kanyang trump card. Sinala ni Zhu Fei ang mga katulong na naruroon at sinabing mag-isa, Sister Mu Concubine, alam mo ba kung sino ang nagpadala sa mga taong pumatay sa iyo at sa ikasyam na prinsipe noon? Sumimangot si Mu Concubine. Hindi ko alam. Mataimtim na sinabi ni Zhu Fei, ito ang Empress. Natahimik si Mu Concubine, hindi umiimik. Maaaring nahihirapan ang aking kapatid na maniwala na kamakailan lamang nalaman ni Bengang ang balitang ito mula kay Prinsipe Hong. Ang grupong pumatay sa iyo ay isang killer organization na itinago ni Pangguogong. Kamakailan lang, inaresto sila dahil sa pagpatay kay Prince Hong. Manatili ka rito. Pagkatapos kong pindutin ang tanong, nalaman kong kasali rin pala sila sa pagpatay sa iyong mag-ina. Sa kasamaang palad, hindi ako makapagdala ng mga saksi sa harem, kaya ito lang ang may hahatid ko sa iyo. Sabi ni Zhu Fei. Naglabas ng seda na may bahid ng dugo na may nakapinta na espesyal na karatula. Sa sandaling makita ni Mu Concubine ang emblem, isang malamig na kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay isang master. Dapat mong tandaan na ang mga taong ito ay may markang ito sa likod ng kanilang mga kamay noon. Nakita ni Zhu Fei ang pagbabago sa ekspresyon ni Mu Concubine at lihim na ipinagmamalaki. Maraming salamat kay Empress Zhu Fei sa pagsasabi sa akin, ngunit ang nangyari noong mga araw na iyon ay lumipas na, at ang babae ay ayaw nang magkaroon pa ng gulo. Ate, sa tingin mo bakit ko ito binabanggit sa iyo sa oras na ito? Mataimtim na sinabi ni Zhu Fei, kamakailan, ikaw at ang ikasyam na prinsipe ay muling hinahangaan ng kanyang kamahalan, na hindi maiiwasang maakit muli ang paninibugho ng Empress. Kahit nasa palasyo ka, ate, kaya mong protektahan ang sarili mo, pero paano si Xinghe? Nasa labas siya, at imposibleng maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Upang maiwasan ang mga pangyayari sa nakaraan, kailangan mong gumawa ng inisyatibo sa pag-atake. Atake. Nagtanong si Mu Concubine, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Zhu Fei at sinabing, ate, kahit na walang impluensya ang pamilya Zhuochu sa Shengqi, sila ay mga nangungunang maharlika sa Anda, ikaw kung makikipagsanib puwersa ka sa akin, maaari kang makipagtulungan kapwa sa loob at labas, at bigyan ng pressure ang reyna at ang koro ng prinsipe. Princess Concubine. Please respect yourself.
Agad na tinanggihan ni Mo Concubine, kapag ang isang ministro at babae ay ikinasal sa Magic Empire, sila ay tao na ng kanyang kamahalan, paano mo ito magagawa? Hindi ka na makakasali kay Anda. Bakit nalilito ang kapatid ko? Pinapanatili ninyong ligtas ang inyong mga sarili, ngunit paano ang reyna, prinsipe ng korona, pangwogong at ang iba pa? Gusto nilang tanggalin ang mag-ina mo tapos bilasan mo. Muling tinapik ni Zhu Fei ang logo na seda. Mahigpit na sinabi ni Mo Concubine, iyong kamahalan na concubine, kinikilala ng babae ang palatandaang ito, ngunit hindi ito sapat upang patunayan na ang Empress ang nasa likod nito. Saglit na natigilan si Zhu Fei, pagkatapos ay puno ng inosente at kawalan ng hustisya ang kanyang mukha, maaari ba, ikaw? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ang palasyong ito sa iyo? Walang ekspresyon ang mukha ni Mo Concubine, ang aking asawa ay hanggal at hindi masasabi ang katotohanan sa kasinungalingan. Kung may sapat na ebidensya si Nanyang, maaari mo itong isumite sa iyong kamahalan at hayaan ang kanyang kamahalan na humatol. Nang makita si Mo Concubine, tumanggi siya. Matapos ipahayag ang kanyang posisyon, naghinala siya sa kanya, at si Long Zhujiao ay nababalisa at nagalit. Ang concubine mo at ang ikasyam na prinsipe ang kanyang huling pag-asa, dapat niyang labanan. Matapang. Sinaway ni Zhu Fei, Mo Concubine, malinaw na hinahamak mo ang palasyong ito. Binigyan kita ng ebidensya, ngunit hindi mo pa rin alam kung ano ang gagawin, kaya't pinaghihinalaan mo ang palasyong ito. Ang ikasyam na prinsipe ay nasa labas, anong panganib ang kanyang kinakaharap? Nanay Xia Fei, tinatakot mo ba ako? Mukha namang kahanga-hanga si Mo Concubine, ang kanyang mga mata ay parang malamig na kutsilyong nakabuka. Saglit na nagulat si Zhu Fei sa momentum na ito, bumangon siya ng buong tapang, at sinabing, pinapaalalahanan ka lang ni Bengang, huwag maghintay, ang ikasyam na prinsipe ay inatake ng reyna at lumapit sa akin upang umiyak. Pagkatapos magsalita, diretsyong lumabas ng palasyo si Zhu Fei, at aalisin na sana niya ang mga tao. Tumigil ka. Naglakad si Mo Concubine sa pinto sa oras na ito at malamig na bamantong hininga, kung hindi mo linawin ngayon, walang sinuman ang pinapayagang umalis sa Maan Palace. Dahan-daang lumingon si Zhu Fei, na may panunuya sa kanyang mukha, bakit, Mo Concubine, sa sikat ng araw, naglakas loob ka pa ring ikulong itong marangal na babae sa palasyo. Hindi siya makapaniwala, isang babae lamang, na walang pundasyon sa Shenki at sa palasyo, ang nang-ahas na maging matigas sa kanya. Ang tanda naman, kung iimbestigahan ang mga usapin ng reyna, itatanggi na lang niya ito ng buo. Tungkol ito sa buhay ng aking anak, bakit hindi ako maglakas loob? Hindi natakot si Mo Concubine. Malamig na sumangot si Zhu Fei, huwag mo siyang pansinin, bumalik ka sa palasyo. Ang isang grupo ng entourage ni Zhu Fei ay mayabang din at malapit nang lumabas. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang, ang dalawang beteng sa harap ay talagang nahulog ng direkta. Ang dalawang katawan ay humakbang ng dalawang hakbang pasulong, ngunit nakita nilang wala na ang kanilang mga ulo, at nahulog sila sa labas ng gate. Ang mga nakapaligid na kasambahay ng palasyo ay naghiyawan, na natatakot na umatras. Lahat, huwag manggahas na gumawa ng kalahating hakbang pasulong. Si Zhu Fei ay isa ring malamig na hangin mula sa talampakan hanggang sa langit. Lumingon siya bigla at tumingin sa babaeng malamig ang mukha. Mo Concubine, ikaw, gustong makita ni Miss Xia Fei ang Xianyansi. Sa pagkakataong ito, nakikita mo ba ng malinaw? Mahinang tanong ni Concubine mo. Hindi natural na mate at tago ang ganoong malaking galaw. Si Emperor Tianzhao, na abala sa mga gawain ng pamahalaan sa pag-aaral, ay nakatanggap ng ulat mula sa beteng. Kamahalan. Ang malaking bagay ay masama. Anong problema? Sobrang gulat. Sumimangot si Emperor Tianzhao. Oo, si concubine mo. Ikinulong niya si Concubine Xia Fei sa Maan Palace, at pinatay ang dalawang concubine ni Concubine Xia Fei. Nagulat si Emperor Tianzhao nang marinig niya iyon, at ang dokumentong nasa kamay niya ay diretsyong nahulog sa mesa. Ano? Paano ito posible? Kamahalan, nakita ito ng mga lingkod ng palasyo, dapat kang pumunta at tingnan. Hindi inakala ni Emperor Tianzhao na si Mo Concubine, na palaging maamo at hindi mapag-aalinlanganan, ay gagawa ng ganoong bagay. Nasaan si Commander Chu Wei? Sumama ka kay Gu. Magulat sa iyong kamahalan, napansin ni Commander Chu Wei ang paggalaw at lumipas na ito, ngunit tila ayaw pa rin bumitaw ni Mo Concubine. Lalong natigilan si Emperor Tianzhao, at walang sinabi. Nagmadali akong pumunta sa Maan Palace. Kabanata 4172 Walang katotohanan. Pagdating niya sa Maan Palace, napapaligiran na ito ng mga amo ng malaking bahay. 3 proteksyon na ilaw na kurtina ang itinayo ng mataas upang maiwasan ang paglaganap ng labanan sa susunod na palasyo. Isang matipunong general na may maitim na balat, nakasuot ng gintong baluti, ang nakatayo sa tarangkahan ng palasyo. MS Mo Concubine, alisin mo si Xianyansi, may mga ministro dito, walang maliligaw. Sumigaw si Zhu Fei, Chu Wei. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bakit hindi mo ilabas si Bengang? Baliw si Mo Concubine, hindi mo ba naiintindihan? Magalang na sinabi ni Chu Wei, Manong, huminahon ka, si Xianyansi ay isa sa 12 bayani ni Anda. Ang iyong marangal na commander, isang Star God Master, ay hindi pa rin kayang gamutin si Mo Concubine. Napatalon si Zhu Fei sa galit.
Kumunot ang noo ni Chu Wei, sinabi na ang payat na cloud formation na ito ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin, at talagang mahirap ipaliwanag sa isang layman. Dapat mong malaman na mayroong hindi mabilang na magagandang magulong mga thread dito, at ang isang bahagyang pagpindot ay maaaring magdulot ng chain reaction, na sisabog ang lahat sa loob at labas ng palasyo at maging abo. Magiging maayos si Mo Concubine, ikaw Zhu Fei ay mamamatay ng hindi mo alam kung paano. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Chu Wei ay ang lakas ni Mo Concubine. Akala ko si Mo Concubine ay hindi hihigit sa Golden Nine, ngunit ngayon ay tila nakapasok na talaga siya sa Star God Realm. Ang concubine mo ay hindi kilala sa loob ng maraming taon at napabayan sa harem. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaipon siya ng maraming pera at naging blockbuster. Kung nagpakita ng ganoong lakas si Mo Concubine noon, natatakot ako na baka hindi payag ang pamilya Zhuochu na pakasalan siya sa Shenki. Ang lumikha ay napakabihirang maabot. Ang Star God ay ang mainstay ng anumang malaking clan, o kahit isang imperyo. Ms. Mo Concubine, ito ang palasyo ng imperial. Ang iyong pribadong paggamit ng kaparusahan ay kawalang galang sa iyong kamahalan. Mangyaring isaalang-alang ito ng mabuti. Naiintindihan lang ito ni Chu Wei. Commander Chu, kung hindi ako na-corner, sa tingin mo ba ay handa akong gumawa ng bagay na nakakasakit kay Tianwei? Sabi ni Mo Concubine na may malamig na mukha. Ano ang dahilan kung bakit galit na galit ang Empress? Tahimik na naghintay si Mo Concubine nang walang sinasabi. Sa wakas, ang boses ni Emperor Tianzhao ay nagmula sa labas. Umalis ka para kay Gu. Nagmamadaling pumunta si Emperor Tianzhao sa tarangkahan ng palasyo at nakita ang 2 putol na bangkay, naging asul ang kanyang mukha. Mo Concubine, ano ang ginagawa mo? Pumapatay ng tao ng kusa sa palasyo ng imperial, nakikita mo pa rin ba ang kalungkutan sa iyong mga mata? Namumula ang mga mata ni Mo Concubine, ngunit nanatili siyang tahimik. Sumigaw si Concubine Zhu, kamahalan, hindi alam ni Mo Concubine kung ano ang nangyayari, at tumanggi siyang palabasin ang kanyang concubine. Dapat kang magpasya para sa kanya. Mahalin ang concubine, huwag kang magpanik, tanong ni Emperor Tianzhao, Chu Wei, ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi mo ibababa si Mo Concubine? Kamahalan, ang pamangkin ni Mo Concubine ay natatakpan ng malasutlang sinulid sa loob at labas ng Maan Palace. Papatayin pa nito si Empress Xia Fei, buntong hininga ni Chu Wei. Nag-iba ang kutis ni Emperor Tianzhao, dahil sinabi iyon ni Chu Wei, tiyak na ang lakas ni Mo Concubine, na umabot sa punto kung saan kailangan ding magselo si Chu Wei. Isang babae, napakalakas. May bahid ng pag-aalala si Tianzhao sa kanyang puso. Ngunit naaalala ang huling pagkakataon, nang tumayo si Mo Concubine sa kanyang harapan sa unang pagkakataon, muling lamambot si Emperor Tianzhao. Magaling makipaglaban si Mo Concubine, alam niya sa simula pa lang, ang babaeng ito ay hindi kailanman lumalaban o nanakawan, kaya tiyak na nahihirapan siya ngayon. Mo Concubine, tinanggal mo ang pinong cloud silk, nangako si Gu na kahit anong mangyari, bibigyan kita ng hustisya. Nang marinig ito, iwinagayway ni Mo Concubine ang kanyang kamay, at tahimik na nagkalat ang hindi mabilang na mga nakatago at hindi nakikitang magulong hibla ng sutla. Agad na kinuha ni Chu Wei ang mga gwardya at inilabas si Zhu Fei. Si Zhu Fei, na may takot na ekspresyon at nakakaawang tingin, ay ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Emperor Tianzhao. Kamahalan, ngayon lang ay natakot ang babae kaya naisip kung hindi na kita makikita. Pagkatapos ng lahat, ang manliligaw na pinakamatagal na niyakap at sinasamahan ng pinakamaraming araw at gabi, si Emperor Tianzhao ay natural na nakadama ng pagkabalisa. Huwag kang matakot, concubine ay, kung mag-isa ka lang dito, walang mangyayari. Sa sandaling ito, si Mo Concubine ay lumuhod sa lupa. Nang makita ito, nagtanong si Emperor Tianzhao, Mo Concubine. Tell me, anong nangyari? Ikaw ay kumilos ng walang ingat. Dapat may importanteng gagawin, sabihin kay Gu dali. Kinagat ni Mo Concubine ang kanyang ibabang labi, wala akong ebidensya, wala akong masabi. Bakit wala kang sinasabi? Tianzhao Nainus ang emperador, nag-ingay ka, at wala kang masabi kay Gu Lei. Kamahalan, si Mo Concubine ay baliw, at alam niya na siya ay mali, kaya siya ay parusahan ng kusa. Sinamantala ni Zhu Fei ang pagkakataong sabihin. Nag-aalala rin siya na si Mo Concubine ang naglantad sa bagay na iyon, at iniisip pa rin niya kung paano ipagtanggol ang sarili. Ngayon ay tila walang tunay na ebidensya at walang pundasyon si Mo Concubine. Dahil alam niyang hindi niya kalaban, automatiko siyang magpapakumbaba, na magliligtas ng gulo. Ngunit sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Emperor Tianzhao na may hawak si Mo Concubine sa kanyang kamay. Mo Concubine, ano ang hawak mo sa iyong kamay? Nabulunan si Mo Concubine, kamahalan, huwag mo nang itanong, ang babae ang may kasalanan at handang parusahan. Nagulat si Zhu Fei, ang bagay na ito, si Mo Concubine talaga ang humawak. Kung hindi mo sasabihin sa akin, kukunin ko ito ng mag-isa. Natural na hindi hahayaan ni Emperor Tianzhao ang malaking pagtuklas na ito, at kinuha niya ang seda nang umakyat siya dito. Nang buksan niya ito, agad na nagbago ang mukha ni Emperor Tianzhao. Ang emblem na ito, maraming taon na niyang iniimbestigahan. Kung hindi dahil sa iskandalo na iyon, sila ni Mo Concubine ay hindi makakalampas ng maraming taon at nagkaroon ng lamat. Saan nanggaling ang bagay na ito? Tanong ni Emperor Tianzhao sa malalim na boses.
Hindi nagsalita si Mu Concubine, ngunit tumingin kaagad si Emperor Tianzhao kay Zhu Fei. Walang ibang tao dito, biglang sumulpat dito si Zhu Fei, at nagkagulo, hindi siya, sino pa? Zhu Fei, nakikilala mo ba ang bagay na ito? Nagtatalo ang isip ni Zhu Fei, kung makikilala niya ito, tiyak na mananagot siya. Ngunit kung hindi mo ito nakikilala, kung gayon, parang hindi mo ito metatago. Ang mga Panginoon sa korte ay parang mga ulap, manipulahin lang ng isip ang mga gwardya at kasambahay ng palasyo sa tabi nila, at alam mong ipinadala niya ang bagay na ito sa palasyo ng Maan. Aking asawa. Nakikilala ko ito, mabilis na nagpakita ng inosenteng tingin si Zhu Fei, kamahalan, Xiangming, hindi sinasadyang nalaman ng babae na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagpatay sa taong iyon, kaya't siya ay pumunta upang ipaalam kay Mu Concubine at sinabihan siyang mag-ingat. Ang pagpatay sa nakaraan, ang mga detalye ay sikreto, paano mo malalaman? Nag-flash ang isip ni Zhu Fei, at bigla siyang nag-isip, balik sa kamahalan, si Prinsipe Hong ang nagmamalasakit sa kaligtasan ng ikasyam na prinsipe, at maraming taon na siyang tumutunten ng mga mamamatay tao. Hilingin sa babae na tanungin si Mu Concubine, kung ang emblem na ito ay talagang kapareho ng sa assassin noon. Sino ang gustong makita ni Mu Concubine ang emblem na ito, walang ginawang pagkakaiba sa pagitan ko at ng kaaway, at marahas na inaatake ang concubine. Nakasimangot si Emperor Tianzhao, nag-imbestiga si Gu Hong. Eksakto. Kalokohan. Galit na sinabi ni Emperor Tianzhao, walang kalooban ni Gu, ang kanyang marangal na prinsipe, sisiyasatin ba niya ang ganoong lumang bagay? Ang emblem na ito ay hindi lumalabas ng maaga o huli, ngunit sa pagkakataong ito si Lao Jiu ay inutusang bumalik, at ito ay lumitaw sa Maan Palace. Zhu Fei, sa palagay mo ba ay napakatalino mo, o sa tingin mo ba ay nag-iisa ka at matanda na, at ang iyong isip ay naliligaw? Kabanata 4173 magpadala ng sakay. Natarante si Concubine Zhu, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaagresibo si Emperor Tianzhao. Kahit na sinabi niya ito, walang tiyak na katibayan, ngunit ito ay may katuturan. Noong nakaraan, nabuksan ni Emperor Tianzhao ang isang mata at naipikit ang isa, paanong sa pagkakataong ito? Hindi nakikiramay. Kamahalan. Totoo ang sinabi ng babae. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Mu Concubine. Umiyak si Zhu Fei. Tumalikod si Emperor Tianzhao at tumingin kay Mu Concubine. Mu Concubine, bakit hindi ka nagsalita? Ang babae ay nagkasala ng pumatay ng isang tao, at wala nang iba pa. Walang masasabi. Ikaw. Nang makitang hindi sinasadya ni Mu Concubine na ipagtanggol ang sarili, hindi galit ang Diyos Emperor Zhao. Sige, sige. Gusto mong umamin ng kasalanan, at parurusahan ka ng nag-iisa. Pagkatapos ay maaaring mag-utos si Emperor Tianzhao, ang pagpatay sa palasyo ni concubine mo, ang pagsuway sa mga alituntunin at regulasyon ng palasyo, ay parurusahan ng 1 taon. Ipinagbabawal sa loob ng 3 buwan. Si Zhu Fei ay pribadong nakialam sa mga gawain ng gobyerno, na nagresulta sa pagpatay sa mga kawani ng palasyo. 3 buwan ang parusa, at pinagbawalan siya ng 1 buwan. Mas magaan. Palihim na umiling ang grupo ng mga attendant sa paligid. Kung tutusin, mas pinapaboran si Zhu Fei. Makatuwirang dahilan na ang pakikialam sa mga gawain ng gobyerno sa harem ay mas seryoso kaysa sa pagpatay sa ilang mga tagapaglingkod. Ang parusa ni Emperor Tianzhao kay Concubine Zhu ay parang walang parusa. Bagamat si Mu Concubine ay nasa limelight kamakailan, tila malayo pa siya sa paghila pababa kay Zhu Fei. Ang balita rito, halos magkasabay, ay ipinasa sa pandinig ni Reyna Ponce. Empress, ang iyong kamahalan ay napakapalayaw kay Concubine Zhu, at malinaw na nagsisinungaling siya, kaya hindi ka man lang nagtanong. Kung gayon si Mu Concubine ay talagang, na may napakataas na antas ng paglilinang, ngunit natatakot kay Concubine Zhu. Ang inaapi ni Concubine Zhu. Halika, hindi man lang ako nang ahas na bumitaw, kaya lumuhad na lang ako at umamin ng kasalanan. Ang malapit na babaeng opisyal, sa tabi ni Pang Shi, ay sinabing mapang-asar. Kung makatagpo tayo ng pagkakataong ito, dapat nating hayaan si Zhu Fei na alisin ang kanyang balat. Si Empress Pang ay humigop ng Yuluti, ngunit nag-isip. Saan nagpunta ang kamahalan? Mukhang nagalit siya kaya bumalik siya sa kanyang pag-aaral, sagot ng babaeng opisyal. Lumipat ang mga mata ni Empress Pang at nakangiting sinabi, bagaman sa pagkakataong ito, si concubine mo ay pinarusahan ng mas matindi, ngunit si Concubine Zhu, pagkatapos ng lahat, ay pinarusahan kasama nito. Kung ito ay sa nakaraan, paano payag ang kamahalan na parusahan si Concubine Zhu para kay Mu Concubine? Higit pa rito, sinalakay ni Concubine mo ang mga tao ni Zhu Fei, at hindi man lang nailabas ng kanyang kamahalan ang kanyang galit para kay Zhu Fei, at hindi rin siya pumunta para patahimikin siya pagkatapos. Alam mo, ano ang ibig sabihin nito? Nagkatinginan ng mga babaeng opisyal at umiling. Ipinapakita nito na sa puso ng iyong kamahalan, ang katayuan ni Concubine mo ay hindi gaanong mababa kaysa kay Concubine Zhu. Sinabi ni Empress Pang nang may damdamin, pagkalipas ng napakaraming taon, kahit ang palasyong ito ay minamaliit ang kahalagahan ng concubine mo sa puso ng kanyang kamahalan. Ano ang silbi niyan? Napakamahiyain ni Mu Concubine, paano siya makikipagkompetensya sa slot na si Zhu Fei? Mali ka, si Zhu Okimo noon ay talagang hindi mahiyain na babae. Sinuri ni Empress Pang, si Mu Concubine ay tiyak na nahihirapang manahimik at hayaan si Zhu Fei na kumilos bilang isang demonyo.
Saglit na nag-isip si Empress Pang, at sinabing, hayaan mo ang eyeliner natin sa Maan Palace at subukan ito kung magagawa natin ito. Alamin ang isang bagay. May kutob si Ben Gang. Sa pagkakataong ito, isa itong magandang pagkakataon para mawala ang asong Zufei na iyon. Nang gabing iyon, sa loob ng Maan Palace. Naenyang, bakit ka naghihirap? Kahit sino ay makakarinig nito. Ito ay kalokohan ni Zufei. Bakit kailangan mong sisihin? Si Xiaoyun, ang kasambahay ng palasyo na nagsilbi kay Mu Concubine sa loob ng maraming taon, ay naluluha na sinabi nang makita niya ang malungkot na hitsura ni Mu Concubine. Napabuntong hininga si Mu Concubine at sinabing, ano ang alam mo? Kung ako at si Xinghe lang ang binanggit ni Zufei, ayos lang, pero nasangkot pa siya sa Reyna. Ano? Bakit may kinalaman ito sa Reyna? Nagulat si Xiaoyun. Hindi ko rin maisip, pero dahil dito, wala akong basehan at walang basehan, paano ako magsasalita ng walang kaparerekan sa harap ng kamahalan? Mapait na ngumiti si Mu Concubine, ang isa ay ang paboritong babae ng kanyang kamahalan, at ang isa ay ang empress ng dinastiya, ano ang gusto mong gawin ko? Ibuka mo ang iyong bibig. Anong uri ng sitwasyon ang inilalagay mo sa iyong kamahalan? Naenyang, si Xiaoyun ay napinsala para sa iyo. Ngumiti si Mu Concubine at umiling, tinapik ang braso ni Xiaoyun, ayos lang, titiisin ko, hindi manganganib si Xinghe, kung tutuusin. Ang Reyna at Concubine Zhu, hindi ko kayang guluhin sila. Ibinaba siya ni Xiaoyun. Ulo, nasasakal at humihikbi, ngunit may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Kasabay nito, sa loob ng Qiming Hall. Ya Shengyan, may nahanap ka na ba? Lumulubog ang mukha ni Emperor Tianzhao. Tulad ng inaakala ng kamahalan, natugunan ni Prinsipe Hong ang kapangyarihan ng sibilisasyong Anda, at kakilala pa rin siya, huwag maging presidente. Sinabi ni Yu Shengyan nang may paghanga, talagang masigasig ang iyong kamahalan, paano mo inaasahan na makikipag-ugnayan si Prinsipe Hong sa sibilisasyong Anda? Ha? Tumikim si Emperor Tianzhao, kilala ko ang anak ko. Hindi maaaring maging inosente si Zufei. Kinuha niya ang mga pahiwatig ng assassin para mahanap si Mu Concubine, at dapat may plano siya. Bagaman may asawa na si Mu Concubine, siya ay isang inapo ng pamilya Zhuochu, at maaari niyang direktang maapektuhan si Xinghe. Kinuha ni Emperor Tianzhao ang isang kopya, ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Napakabait ko sa maginang ito na pinayagan ko pa silang makipagkompetensya sa Reyna at Prinsipe. Ngunit sa huli, hindi man lang nila isinaalang-alang ang mga interes ng Guhe Shenki Empire, at iniisip lamang nila ang sarili nilang mga pagnanasa. Mu Concubine. Mu Concubine. Napakalalim at matuwid, ikinalulungkot siya ni Gushen. Yu Shengyan curled her lips. Itong mag-ina, nakakatuwa talaga. Sa sandaling ito, ang eunuch sa labas ay nagulat. Kamahalan, hinihiling ng Empress na makita ka. Empress. Bakit siya nandito? Sumimangot si Emperor Tianzhao, ngunit pinapasok pa rin niya si Pang Shi. Pagkapasok sa bulwagan, binati ni Mrs. Pang si Yu Shengyan at sinabing diretso sa punto, kamahalan, may iuulat sa akin ang aking asawa. Ano ba ang dahilan ng pagkabalisa ng Empress? Concubine mo, bakit ka pumapayag na parusahan ng walang salita? Alam ng Reyna ang dahilan. Kung ang babae ang namamahala sa harem, kung hindi mo man lang alamin ang bagay na ito, paano ka tatayo? Buong pagmamalaking sinabi ni Pang Shi, Mu Concubine. Ang dahilan kung bakit hindi nang ahas magsalita ang concubine ay dahil sinabi ni Concubine Zhu na ang pagpatay ay ginawa ng concubine. Ano? Nagulat si Emperor Tianzhao. Walang batayan o ebidensya, ito ay mga salita lamang ng pamilya ni Zufei. Saan nagkaroon ng lakas ng loob si Concubine mo na sabihin ang mga salitang ito upang pukawin ang hinala sa pagitan ng babae at ng kanyang kamahalan? Galit na sinabi ni Pang Shi, ang concubine mo ay para sa katatagan ng harem at para sa kapakanan ng imperyo. Si Sheji ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekan tulad ni Zufei. At ginamit ni Zufei ang pangkalahatang kaalaman at kabaitan ni Mu Concubine para kumilos ng may katapangan. Totoo ang sinabi ng concubine, kung hindi naniniwala ang iyong kamahalan, malaking bagay ito. Maaari mong tanungin si Mu Concubine ng harapan. Hindi na nakatiis si Emperor Tianzhao, mabilis siyang bumaba sa entablado, at sumugod hanggang sa Maan Palace na parang bugzo ng hangin. Sa oras na ito, ang City of Fate, ang punong tanggapan ng Dest Alliance. Sa opisina, nakipag-ugnayan si Su Qingzhou kay Bidong Tianjing sa pamamagitan ng video. Tulad ng inaasahan ni Pangulong Su, pumunta si Master Yu upang makita siya. Medyo mabilis ang reaksyon ng kasalukuyang emperador. Kung walang aksidente, may mga resulta ngayong gabi. Umaasang tumingin si Su Qingzhou. Kulay. Si Prinsipe Hong at Concubine Zhu, kung tutusin, sila ay nagugat sa imperyo sa loob ng maraming taon. Kung magkamali sila, maaari ba talaga nilang ibagsak sila? Bahagyang hindi kumbinsido si Bidong Tian. Huwag kang maging presidente, hindi ito masyadong kasalanan, ito ay sapat na seryoso. Sinabi ni Su Qingzhou, si Prinsipe Hong at ang Prinsipe ng Corona, si Concubine Zhu at ang Reyna, gaano man sila naglaban noon, lahat sila ay nasa loob ng imperial na pamilya, sa loob ng imperyo. Ngunit sa pagkakataong ito, sina Zufei at Prinsipe Hong ay nagsisikap na makipagsabuatan sa sibilisasyong Anda, nakatumbas ng pagpapasok ng mga lobo sa bahay. Ang emperador ngayon, gaano man niya pabor si Zufei, imposibleng tanggapin na ang pundasyon ng bansa ay nanganganib. Tumango si Bidong Tian. Ito ay makatwiran.
Si Pangulong Su ay may mataas na opinyon. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, higit pa. Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasaayos, ang mag-ina nina Long Zhujiao at Gu Hong ay wala ng ganoong kalaking impluensya. Sila dahil nagmamadali akong umalis, natural na sasakay ako. Kabanata 4174 na maliit na negosyo. Magdamag, ang loob ng Shenqi Palace ay maaaring ilarawan bilang isang landslide. Galit na galit si Emperor Tianzhao, at ipinadala ang dating paboritong concubine Zhu sa malamig na palasyo. Narinig ng unang prinsipe, si Gu Hong, na papasok na siya sa palasyo para mamagitan, ngunit ayaw niyang dalhin ni Chu Wei ang mga tropa sa pintuan at ay pakulong din siya. Ang kaso ay naging pagtataksil. Ang lalaking Zuan Umbrella ay lubos na nakikipagtulungan sa ipinagbabawal na hukbo na dumating sa pintuan. Sa likod ng Xuanming Royal Family, hindi talaga sila haharapin, sa karamihan ay masisipa sila palabas ng Imperial City. Ang ibang mga tao sa paligid ni Gu Hong ay hindi kalaban ni Chu Wei, kaya natural lang na sumunod sila. Ilang sandali, sa loob at labas ng imperial na lungsod, nagulat ako nang makitang si Prinsipe Hong, na dating kapantay ng prinsipe, ay agad na nahulog. Mayroong iba't ibang mga opinyon tungkol sa sitwasyong ito. Ngunit pagkatapos, ang balita na si Mu Concubine ay nakanonized bilang Mu Guifei, na agad na nagdulot ng mainit na talakayan. Isang Ninth Prince Galaxy, na dating nawala sa paningin ng mga tao, ngunit ngayon ay bumalik, ay naging isang bagong focus. At sa palasyo ni Reyna Pang, ang mga utusan ay marami ring pinag-uusapan. Empress, talagang hiniling ng iyong kamahalan kay Mu Concubine na direktang selyuhan ng Imperial Concubine. Hindi ito. Magandang momentum. Gusto mo bang suportahan ang Ninth Prince? Nag-aalala sila sa mga sinabi, ngunit walang pakialam ang mukha ni Pang. Masyado kang nag-iisip, kahit na ang kanyang kamahalan ay talagang nagnanais na gawin ito, ang ikasyam na prinsipe ay hindi magagawang maging kalaban ng prinsipe. Bakit kumbinsido ang Empress? Nataranta ang lahat. Nakangiting sinabi ni Empress Pang, huwag kalimutan, si Mu Concubine ay isang purong Anda na tao, ipinanganak sa aristokratikong pamilya ni Zhuochu, at kalahati ng dugo ni Anda ay nasa katawan ni Xinghe. Kung ang magiging emperador ay kalahati ng dugo ni Anda, kung gayon si Shenqi ang mga ninuno ng imperyo, maaari ka bang sumang-ayon? Ang sibilisasyon mo ay hindi mas mahusay kaysa sa Fitz at Oslan, magagawa nila ang lahat. Narinig ito ng mga tao sa palasyo at biglang natauhan. Tama, kung magtatagumpay ang ikasyam na prinsipe, tiyak na magkakaroon ng baluktot na pag-iisip ang sibilisasyong Anda, talagang hindi ito ligtas. Ngumisi si Reyna Pang, sa totoo lang, noong pinakasalan ni Concubine mo si Shenqi, maraming mga twists at turns. Siya ay noong mga araw na iyon. Siya na ang nangungunang henyo ng pamilya Zhuochu, at makatuwirang hindi papayag ang pamilya Zhuochu na umalis ang mga tao. Kaya, naghinala ang kamahalan sa simula kung ito ba ang beauty plan ng sibilisasyong Anda. Ang mga alalahanin ng kamahalan ay orihinal na alam ng palasyong ito, ngunit hindi alam ng mga tagalabas. Gayunpaman, ang concubine mo at ang ikasyam na prinsipe ay pansamantalang tanawin lamang at hindi maaaring magdulot ng tunay na banta sa prinsipe. Pagkarinig nito, nakangiting tumanggo ang lahat ng tao sa palasyo at pinuri ang Empress sa kanyang karunungan. At kung ano ang nangyari dito, si Ye Fan, na malayo kay Shen Qixing, ay tamad na alalahanin ito. Matagal nang inaasam ni Ye Fan ang pagbisita sa lokasyon ng akademya. Sinamantala ang pagkakataong ito na maging isang hukom, sa wakas ay dumating siya. Ang espasyo ng Shen Shishing ay natatangi at lubhang matatag. Ito ay malinaw na maingat na ginawa ng mga makapangyarihang tao. Gaano man kumilos ang labas ng mundo, ang coordinate na posisyon ni Shen Qixing ay walang hanggan. Kahit na ang lumikha ay hindi magawang ilipat ng kalahating punto si Shen Qixing. Sa isang kahulugan, ito rin ay hindi direktang nagpapatunay sa pagkakaroon ng Diyos ng paglikha. Pumasok si Ye Fan sa Shen Shishing sa pamamagitan ng isang partikular na teleportation array at ang espesyal na hinirang na dokumento na ibinigay ng akademya. Ang hanay ng teleportasyon dito ay hindi templo ng isang pangunahing Diyos, ngunit ang Temple of Creation. Sa sandaling dumating si Ye Fan sa kanyang destinasyon, binalak niyang gamitin ang kanyang divine sense para imbestigahan ang buong sitwasyon ng Shen Shishing. Ngunit hindi niya inaasahang natagpuan na ang kanyang marangal na lumikha, dito, ang saklaw ng espiritual na pagtuklas ay napakalimitado. Mayroong maraming mga paghihigpit dito, at ang espasyo at oras ay lubhang matatag. Kung ang kalidad ng mundo ng ginintoang sibilisasyon ay 10 beses na mas mataas kaysa sa Watay, kung gayon si Shen Qixing ay natatakot na ito ay 100 beses na mas mataas. Dito, walang mga tao na mas mababa sa lakas ni Bai Yin. Hindi madaling huminga ng normal dito. Sa kabutihang palad, si Ye Fan ay maaaring pumunta sa lahat ng dako, at lahat ng uri ng guide signs, kahit na hindi mo ito nakikita, madali mong mahahanap ang lokasyon ng akademya. Hindi nagtagal pagkatapos lumabas ng templo, napansin ni Ye Fan na maraming tao sa paligid, lahat ay nakatingin sa kanya sa iba't ibang paraan. Mukhang ito ang totoong Sword God. Hindi ito mali, ito ay eksaktong kapareho ng imahe. Bakit siya nag-iisa? Hindi ba siya ang patriarch ng Shenlong Royal Family? Kailangan pang umasa ang Diyos ng Espada sa dami ng taong maliligtas. Mukha. Totoo ang 10 upuan sa pinili. Napakaraming taon na, ang huling panlabas na espesyal na imbitasyon ay ang pambansang guro ng Shenqi na si Zhong Suyo, tama ba?
Naririnig ni Yefan ang lahat ng uri ng talakayan, at wala siyang pakialam. Sa kasikatan niya ngayon, mahirap nang hindi makilala, at ito ang kanyang naisip. Kung mas malaki ang impluensya, mas magiging komportable na gawin ang mga bagay ng mag-isa sa hinaharap. Pagkatapos ng Physis Geta, ang Shenshishing kung saan matatagpuan ang akademya, ang lungsod ay mailalarawan bilang sira. Ang lahat ng uri ng mga sinaunang istrukturang kahoy at mga bahay na bato ay halos 1 o 2 palapag lamang, at ang mga may 3 palapag ay bihira. Sa kabutihang palad, dahil karamihan sa mga tao na pumupunta dito ay may mahusay na ulo at mula sa hindi pangkaraniwang mga background, ang kapaligiran ng negosyo ay malakas. Lahat ng uri ng mga tindahan na nagbebenta ng mga bihirang kayamanan, mataas na uri ng espiritual na mga kasangkapan, at elixir ay makikita sa lahat ng dako. Available din ang pagkain, pag-inom at paglilibang. Ang mga pera ng 4 na pangunahing ginintuang sibilisasyon ay karaniwang ginagamit dito, ngunit ang mga presyo ng pagkonsumo ay napakamahal. Naglakad si Yefan sa mataong kalye. Bagamat maraming tao ang nakakilala sa kanyang pagkatao, walang nang-ahas na bumati sa kanya ng basta-basta. Ang mga tao ng Shenlong Royal Family ay ang pinakamagalang, at sila ay titigil at saludo. Mula sa ibang lahi, paminsan-minsan ay may iilan na nagpapakita ng paghanga, at lahat sila ay magalang na nakangiti mula sa malayo. Karamihan sa mga tao dito ay nakakita ng mundo. Pagkatapos ng lahat, ang akademya ay nagtitipon ng mga talento mula sa buong mundo, at paminsan-minsan ay bumibisita ang tagapaglikha, kaya't ang lahat ay hindi masyadong mag-react ng labis. Si Yefan ay namamasyal ng may sarap, naramdaman niyang napunta siya sa isang mundong puno ng paglilinang, na kapaligiran. Lahat ng mga estudyanteng dumaan ay pawang nagtatanim ng iba't ibang landas, at lahat sila ay may magandang lakas. Kung ikukumpara sa ginintoang mundo sa labas, narito talaga ang masters are everywhere, geniuses are not as good as dogs. Sa sandaling ito, isang steamed bun shop sa gilid ng kalsada ang nakakuha ng atensyon ni Yefan. Sa Shenshishing, ibang-iba na ang pagtitinda ng pagkain. Ang shop na ito, nagbebenta ng steamed buns. Hindi kalakihan ng tindahan, sapat na para magkatabi ang 3 tao, halatang maliit na negosyo ito. 2 lang ang babae dito, ang isa ay maganda at cute, ang isa naman ay maganda at marangal, at hindi naman sila mukhang buns. Kahit na ang kagandahan ay kapansin-pansin, kung tutuusin, ang mga tao dito ay hindi kailangang kumain ng marami, at lahat sila ay mga ordinaryong sangkap, hindi gawa sa espiritual na mga materyales, at ang negosyo ay mas desyerto. Sumimangot si Yefan, lumapit sa stall ng steamed buns, inabot at tiningnan. Bigla niyang naalala na binigyan din siya ng isang bag ng buns sa hinaharap upang batiin siya. Sa oras na iyon, hindi niya malay na naisip na ito ay binili mula sa kalye sa Longcheng, at siya ay casual na perfunctory. Pero yung mga buns sa harap mo parang kapareho ng araw na yun. Hindi kaya ang mga steamed bun na ipinadala sa hinaharap ay dinala mula rito? Hindi ba, bulong ni Yefan, medyo naguguluhan, may kakaiba ba sa tinapay na ito? Guest, gusto mo ba ng steamed buns? Kakalabas lang ng hola, nakangiting tanong ng magandang babae na naka-headscarf. Ang aking iceberg beauty wife. Gusto ko ang iceberg beauty wife ko. Kabanata 4175 Gambling. Medyo nag-alinlangan si Yefan, ang 2 babaeng ito ay parehong mukhang bronze race, at sila ay itinuturing na bihira dito. Bilang karagdagan, nagbebenta sila ng mga steamed buns dito. Posible bang galing din sila sa lupa? Taga-Earth ka ba? Tanong ni Yefan sa wika ng Earth. Ha? Mukhang nalilito ang babaeng nagbebenta ng mga tinapay, guest, ano ang sinabi mo? Medyo nadismaya si Yefan, tila masyado siyang nag-isip. Anyway, hindi naman ito nagkataon. Tinataya na kapag umunlad ang sibilisasyon sa isang tiyak na lawak, lilito ang mga buns. Halika at subukan ang 2, sabi ni Yefan sa karaniwang wika. Ngumiti ang babae at nagmamadaling nag-impake kay Yefan, tinanggap ang pera at nakangiting sinabi, salamat sa pagtangkilik mo, bumalik ka kung masarap ang pagkain mo. Tiningnan ito ng mabuti ni Yefan, ngunit wala siyang makitang ibang paraan, kaya maaari na lamang siyang lumayo. Tumalikod ang babaeng nagtitinda ng buns at tumingin sa kaakit-akit na babae na gumagawa ng buns sa loob. Nolan, ang taong iyon ngayon lang, galing sa kanyang bayan. Ang mahinahong transmisyon ng boses ng babae. Nasabi mo na ang wika ng Earth dapat. Mapaglarong ngumiti ang abalang babae at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Xiaoru, ang ganda ng acting mo, umunlad ka na. Ikaw ba ay isang duwende? Inilibot ni Xiaoru ang kanyang mga mata. Napansin mo ba na ang tao ngayon ay parang sword god na sikat kamakailan? Espada. Diyos. Siya ba iyon? Bagamat nagulat si Xiaoru, hindi siya lumingon, at nagpanggap na walang pakialam, lumabas tayo sa lugar na ito sa ating bayan. Talento. Ano ang kinalaman nito sa amin, ibenta na lang ang aming mga tinapay. Nagpout si Nolan, mas mainam na magkaroon ng mas kaunti sa isang bagay. Sa wakas ay binuksan ko ang tindahan, ngunit huwag muli itong isara. Ito ang huling pribadong pera na ginawa ko para sa aking negosyo. Ano ang huli? Ilang beses ka nang huli? Sa pangalawang pagkakataon na bangkarote, bakit hindi ka bumalik at humingi ng pera sa panganay na kapatid? Huwag kang masyadong magsalita, huwag kang makisali sa kanya. Lalo na ang ganitong klaseng lalaki na gumagamit ng espada ang pinaka-problema.
Huwag kang mag-alala, kung hindi, magpapanggap akong hindi naiintindihan. Lahat ng may kinalaman sa bayang kinagisnan ay magulo. Napabuntong hininga si Xiaoro, ayaw kong maging tagapamahala ng pamilya, at ano ang kinalaman nito? Natural na walang kamalay-malay si Ye Fan sa voice transmission ng dalawang babae. Siya ay naglalakad sa kalsada, kumakain ng mga buns, at nalaman na ito ay eksaktong kapareho ng ipinadala sa kanya sa hinaharap. Tama, mukhang galing sa shop na to. Baka basta-basta lang siyang bumili. Si Ye Fan ay bumubulong ng may isang lalaki at isang babae na lumakad sa kalsada. Ikaw ang Diyos ng espada. Ang babae ay nakadamit ng kapansin-pansing pula, na may maayos na mahabang nakapusod, at ang kanyang maaliwalas na mukha ay puno ng malakas na diwa ng kabayanihan. Hawak ang isang malaking espada na nakabalot sa isang misteryosong tela sa kanyang kamay, halos kapareho ito ng kanyang katawan, na sobrang kapansin-pansin. Matipuno ang lalaki sa gilid, mas matangkad sa babae ang kalahating taas, pero mahina ang aura, at napakasimple at honest ng itsura. May mali ba? Naramdaman ni Ye Fan na ang babae ay dapat na isang star god, at ang lalaki ay mas malala, ngunit hindi masyadong mahina. Kahit na ang mga master ng Shenshishing ay nasa lahat ng dako, ang pares na ito ng mga lalaki at babae ay namumukod-tangi pa rin. Ang punto ay, marami sa mga taong dumadaan ang nakaturo sa kanila, tila kinikilala ang dalawa. Ang dalagang ito ay ang Dugo Guda ng pamilya Dugo. Siya ang kasalukuyang examinee ng akademya. Nabalitaan ko. Gusto mong maging examiner para sa 10-seat selection na ito. Dugo Guda. Hindi malinaw na narinig ni Ye Fan. Ito ay Dugo Guda. Hindi nasisiyahang sabi ng babaeng eskrimador na nakapula. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, tinatawag ba ng mga tao ang pangalan mo? Pwede bang tinatawag na multo? Mayabang na bamulong si Dugo, ano ka ba? Isa kang sword god. Kung hindi ang iba ay tinatawag na sword god, kaya dapat ako ang hinahanap mo. Mahinang sabi ni Ye Fan. Napakagaling. Bamulong si Dugo, itinaas ang malaking espada sa kanyang kamay, at ang tela ng espada ay direktang inilagay sa storage space. Ang mabigat na espada ay naglalabas ng nakakapasong ginto at apoy, na nagpapainit sa kalye. Mula nang itatag ang akademya, ang mga examiners na pinili ng 10 upuan ay halos lahat ng mga senior sa templo at sa akademya. Ang tanging dalawang exception ay si Xiao Yu, ang hari ng Vermilion Bird, at si Zhong Zuyo, ang pambansang guro ng Shenki Empire. Pero silang dalawa ay galing sa mga sinaunang gintong maharlika, paano mo maihahambing sa kanila? Nagbuntong hininga si Dugo at tinuro si Ye Fan, ito ang unang ginang na tumangging tanggapin, makikipagkita ako sa iyo saglit ngayon. Tahimik na tiningnan ni Ye Fan ang babae. Ang pamilyang Dugo. Ang sibilisasyon ba ng Anda, isa sa 12 bayani descendants, tama ba? Isa kang bronze species, may kaunting kaalaman ka, pagmamalaki ni Dugo, ang aking ninuno ang una sa 12 bayani, ang hari ng mga bayani. Dugo Sword. Pagkaraang dumating si Ye Fan sa ginintuang kabihasnan, binago niya ang ilang sentido komun at kasaysayan ng mga pangunahing sibilisasyon. Pagkatapos ng kaunting alaala, sinabi ni Ye Fan, naaalala ko ang kakaibang kaalaman ng pamilya Dugo, ang tatlong espada, na iniwan ni Dugo Jian. Isang espada Zonshen, 2 espada wasak sa mundo, at 3 espada walang hanggan. 3 espada lang ang ginawa ng Dugo Sword, ngunit winakasan ng 3 espada ang kaguluhan ng sibilisasyong Anda at itinatag ang Golden 12 Roulette Conference ngayon. Miss Dugo Guda, 3 espada, ilang espada na ba ang napagtanto mo? Sumimangot si Dugo, marami kang alam, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang babaeng ito ay nakabisado ang unang espada. Oh, paano? Maglakas loob ka bang pigilan ako sa kalye kung matututo ka lang ng isang espada? Ngumiti si Ye Fan. Walang galang na sinabi ni Dugo Guda, alam mo ang kalokohan. Ang tatlong espada, ng aming pamilya Dugo ay maaaring maging hari ng espada na may isang espada, sirain ang mundo gamit ang 2 espada, at hindi magagapi sa mundo. Kung matutuhan ng binibini ang unang espada, sapat na para hamakin ang mga bayani, pigilan ka, at subukan ang iyong kahusayan, higit pa sa sapat. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, talaga. Kumunat ang noo ni Dugo at hinawakan ng siko ang matangkad na lalaki sa tabi niya. Hey, hi. Sabi niya sinong makakatiis. Walang magawang sabi ng matangkad na lalaki, mabagsik na tingin. Sinasabi ng Sword God na nagpapanggap kang malakas, ngunit malinaw na natatakot ka sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Ye Fan. Illiterate pa rin ba itong babaeng ito? Natatakot. Hindi natatakot ang dalagang ito. Bilasan mo at gamitin mo ang iyong espada. Malakas na sigaw ni Dugo. Napabuntong hininga si Ye Fan, alam mo kung sino ako at kung sino ang nakalaban ko, at dapat mo ring malaman na ang akademya ay hindi maaaring magpadala ng mga liham ng imbitasyon ng walang pinipili. Kung gayon ay nakatayo ka dito at hinaharangan ako sa kalye, tiyak na hindi kinukwestiyon ang aking lakas. Hayaan mo akong hulaan. Bilang isang eskrimador, gusto mong matuto ako sa iyo. Pero ang problema, alam mo, hindi ka kwalipikadong gumawa ng kahit ano sa akin, kaya sinadya mong pumunta sa kalye para pukawin ako. Siyempre, natakot ka na papatayin kita, kaya nagsumbong ka at pinili mo ito ay isang buhay na lugar. Sa tingin mo, kahit brutal ako, hindi ko ipagwawalang bahala ang reputasyon ko at papatayin ka ng college student dito, di ba? Napaungol si Dugo sa kahihiyan, umiwas ang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang isasagot.
Sword God calm down, si Guda ay isang mahina lang. Kinumbinsi ko siya, ngunit hindi siya nakikinig, at palagi niyang iniisip na siya ay napakatalino. Malumanay na sumaludo ang matangkad na lalaki at sinabing, humihingi ako ng tawad sa kanya para sa kanya, pakiusap din pong magtanong ng marami kay Lord Sword God, huwag maging kasing kaalaman ni Guda. Sino ka? Tanong ni Ye Fan. Ang estudyanteng si Lei Zhuxue ay ang inapo ng angkan ng Andalay. Tiningnan ito ni Ye Fan ng kawili-wili, ang Lei Zhuxue na ito ay mukhang isang malaking bata, ngunit siya ay napakaamo. Pakuluan ng tubig. Kapag kumulo ang tubig, bumubula ito. Bagay ka sa iyo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Maganda ang paningin ng Sword God, at iniisip din ng mga estudyante na sina Guda at Guda ay nakatadhana na maging natural na magkapareha, seryosong sabi ni Lei Zhuxue. Sinong kapareha mo? Wag na. Lagyan mo ng ginto ang mukha ni Miss Ben. Guda, ang paglalagay ng ginto sa iyong mukha ay isang magandang bagay. Kung hindi mo ito ilalagay sa iyo, nangangahulugan ito na wala kang kahihiyan. Kabaligtaran ang sinabi mo, walang magawang sabi ni Lei Zhuxue. Bamulong sa galit si Dugo, sabi ko sabihin mo sa akin. Susubukan ng babaeng ito ang Sword God ngayon, umalis ka. Pagkatapos magsalita, ang babaeng eskrimador na nakapula ay hinampas ang kanyang espada kay Ye Fan. Kabanata 4176 na 10 upuan. Ang lahat sa kalye ay naghihintay para sa sandaling ito. Ngunit habang ang lahat ay naghihintay at nanunood ng may halong hininga, gusto nilang makita kung paano kikilos si Ye Fan. Biglang nawala si Ye Fan, na nasa paningin. Dugugudalaslas ng espada, natulala sa hangin. Nasaan ang tao? Laminggalinga si Dugo sa paligid, ngunit hindi niya mahanap si Ye Fan. Dapat wala na ito, sabi ko, ang gayong walang muwang na diskarte ay hindi maaaring linlangan ang Sword God. Bumantong hininga si Lei Jianshui, Guda, huwag nating kalimutan, wala talagang suspense, kailangan ba? Idiot. Iyan ang Sword God. Ang pamilya namin ng Dugo ay pawang mga swordsman, sino ba naman ang hindi gustong humingi ng trick sa Sword God? Kung ako ang unang makakatalo sa Sword God, mananalo ako. Not to mention he is the main assessor this time, and if you come to him with a no fight, no acquaintance, hindi ka ba magiging mas confident? Tuwang-tuwang bamulong si Dugo, kasalanan mo ang lahat. Napakasama ng pag-arte kaya hinayaan kong makita ito ng Sword God. May depekto. Napakurap-kurap si Lei Jianshui, ngunit tinatimad siyang ipagtanggol ang sarili, at nagtanong, ayos na, wala na ang espada, at wala na ang Diyos ng espada, ano ang dapat kong gawin? Oh, kalimutan mo na, nandito tayo may mission. Galit na bamulong si Dugo, bakit hindi mo ako pinaalalahanan kanina? Napabuntong hininga si Lei Zhuxue, ngunit hindi pa rin tumanggi, kalimutan mo na ito, bumalik ka sa akademya, gayon paman, sigurado ang Diyos ng espada na ito ay pupunta doon. Oo, maghabol tayo. Babalutin na sana muli ni Dugo Guda ang espada, ngunit bigla niyang naramdaman na may mali. Anong mali? May nakitang kakaiba si Lei Zhuxue. Bakas sa mga mata ni Dugo Guda ang pag-aalinlangan, ngunit sinubukan pa rin niyang gamitin ang kapangyarihan ng kaguluhan upang iturok ang kanyang high-grade spiritual weapon sword. Kang Keng Keng. Nabasag ang malaking espada. Napatulala si Dugo, ito. Mukhang binigyan ka ng Sword God ng kaunting parusa, bumantong hininga si Lei Jianshui. Bulalas ni Dugo Guda, tumalon ng 3 talampakan sa taas, hindi lamang hindi natatakot, ngunit labis na nasasabik. Tulad ng inaasahan sa Sword God. Hindi sinasadya, nabasag niya itong high-grade spirit weapon ko. Hindi napigilan ni Lei Zhuxue na matawa, hindi ito sinasadya, tahimik, at matatawag itong parusa ng walang intensyon. Oops, halos pareho lang naman, habulin natin dali. Nagreklamo si Dugo, gamit ang kapangyarihan ng kaguluhan para kopyahin ang lahat ng mga fragment. Kung ang espada ay nabali, maaari itong i-recast. Anyway, ang material ay hindi nawala, at ang problema ay hindi malaki. Kasabay nito, dumating si Ye Fan sa gate ng akademya. Kung sineseryoso niya ang isang provocateur tulad ni Dugo Guda, magiging sobrang abala siya. Sa makatuwid, pagkatapos gamitin ang kapangyarihan ng oras at magbigay ng kaunting aral, si Ye Fan ay masyadong tamad na magmalasakit. Ang gate ng akademya ay talagang napakadaling hanapin. Nakita na ito ni Ye Fan mula sa malayo. Dahil ang 10 higanteng eskultura na nakatayo sa magkabilang gilid ng tarangkahan dito ay lubhang kapansin-pansin. Ito ang nangungunang 10 upuan sa kasaysayan ng akademya. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Dito, sa wakas ay nakita niya na ang unang upuan sa kasaysayan ng akademya ay misteryoso at hindi mahuhulaan sa maharlikang pamilya ng Shenlong, at tila siya ang omnipresent na dragon. Kung ano ito? Ito ay isang malaking bato. Ayon, yung ibang characters, even the Eternal Emperor, parang nasa academy sila. Tanging ang dragon na ito ay talagang nag-iwan lamang ng isang nameplate, ngunit walang inukit, isang malaking bato lamang. Ang numero 1 sa akademya, ang ninuno ng maharlikang pamilya ng Shenlong, sa totoo lang, ay hindi nag-iwan ng anumang data ng imahe. Hindi man, o kung hindi pinayagan ng dragon na tumagas, walang ideya si Ye Fan. Tumayo si Ye Fan sa tarangkahan ng akademya at agad na nakakuha ng atensyon ng maraming estudyante. Natural din na nakuha ng mga tao sa akademya ang balita. Kung tutusin, ipinanganak sa pamilyang Shenlong, ang Sword God ay talagang interesado sa dragon.
Isang pamilyar na boses ng babae ang nagmula sa likuran. Lumingon si Yefan at nakita ang isang babaeng may mapagmataas na figure na nakasuot ng pula at itim na katad na mahabang palda, na may wavy blonde na buhok na nakalawit sa kanyang baywang. Bakit ikaw? Ito pala ang babaeng lumabas sa Dragon Palace kasama ang Tyrant. Sword God? Huwag kang magkamali, ako ang orihinal na tutor ng akademya, mula sa Clan, na nagngangalang Chanwo. Hindi ko inaasahan na kapag nagkita tayong muli, narito, sa kapasidad na ito, na opisyal na makilala ang isa't isa. Biglang sinabi ni Yefan, no wonder, conservative na ang suot ko ngayon, kaya narito ako para magturo sa iba. Walang pakialam si Tianwu, at kumpiyansa siyang ngumiti, ang aking figure ay hindi nagkakamali, kung hindi ko isusuot ang baluti na binabalangkas ang mga linya ng pribado, hindi ba't isa itong sampal sa mukha? Natigilan si Yefan, matapang ang babaeng ito. Bakit naman magugulat ang Sword God, ang isang malakas na tulad ko ay hindi na isang ordinaryong babae. Kahit ipakita ko ito sa mga lalaki sa mundo, hindi sila makakalapit sa akin. Ito ay tulad din ng isang nangungunang malakas na tao tulad ng Sword God. Ako, at hindi ako tutol na masakop ng isang mas malakas kaysa sa akin. Matingkad na ngumiti si Tianwu, ano ang palagay mo tungkol sa Sword God? Ang tuwid na suntok na ito ay masyadong tuwid, si Yefan ay hindi pa nakakita ng ganoong babaeng tigre, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi nagpanggap na kalmado at sinabing, hindi ako interesado sa kung sino ang gusto mong masakop. Nakaramdam ng panghihinayang si Tianwu at inabot niya ang kanyang perpektong baywang. Talaga. Mukhang hindi talaga interesado ang Sword God sa sex ng mga babae, na normal lang. Sayang, noong huling beses na bumalik ang Tyrant at sinabing malakas ang Sword God, medyo natuwa ako. Mukhang wala akong relasyon sa Sword God. Medyo nalungkot si Yefan nang marinig niya ito. Kakaiba, nagpadala na kami ng mga outstanding na estudyante para makilala ang Sword God nang marinig namin ang balita ng pagdating ng Sword God. Hindi kaya nila nakilala ang Sword God. Nagtataka lang si Tianwu nang makita niya sina Dugu Guda at Lei Jianshui, nagmamadaling dumating. Chanwu teacher, nandyan ka rin ba? Sinabi ni Dugo na may nakakahiyang ngiti, nakilala namin ang Sword God nang hindi inaasahan, ngunit ang Sword God ay lumakad ng napakabilis, hindi namin naabutan. Dumating ang Sword God ayon sa napagkasunduan. Bakit di inaasahan? Ungol ni Lei Zushui. Gusto kong magsalita ka pa. Iyan ang ibig kong sabihin. Hinamplas ni Dugo ng isang kamay ang lalaki sa ulo. Medyo natahimik si Yefan, itong 2 taong ito, pinadala mo ako para batiin ako. Ngumiti si Tianwu at sinabing, Sword God, ang 2 estudyanteng ito ay parehong namumukod-tangi sa akademya, at si Dugu Guda ay itinuturing na top 5 sa session na ito. Isang malakas na katunggali. Bagaman ang Lei Jianshui na ito ay medyo mas masahol pa, ito rin ay isang henyo ng pamilya Lei, na may pagkakataon na makipagkompetensya para sa nangungunang 10. At lahat sila ay napaka-aktibo, at sila ay nag-aagawan na maging responsable para sa pagtanggap at ipahayag ang kanilang paghanga. Pag-ibig. Pinaglaruan ni Yefan ang kanyang panlasa, hindi ko nararamdaman ang paghanga, ngunit medyo natatakot ako. Gaya ng inaasahan sa isang akademya, lahat sila ay mga talento. Agad na naunawaan ni Tianwu ang isang bagay, at sumimangot, Guda, ikaw ang pinakamatandang babae at masama ang ugali. Ngayon, magpahayag ka at pukawin ang Sword God, tama ba? Agad na gustong mangibabaw ni Dugo Guda at tumakbo sa ika-4 na 10-seat sculpture, tumatawa, Sword God, nakita mo ba ito? Ito ang ninuno ng aming pamilyang Dugo. Dugo dyan. Siya ang hari ng mga bayani, at dahil sa hindi magagapi ng 3 swords, kilala siya bilang Harry ng Sword King. Ewan ko lang, nandyan pa ang matanda, kung siya, mag-aaway kayong 2 pero mukhang maganda. Si Yefan ay nakakaramdam ng kaunting panghihinayang. Ayon sa kanyang hula, ang 3 espada ng Dugu Sword ay isang uri ng swordsmanship mula sa dakila hanggang sa simple. Kung makikita mo ang pinaka-orihinal na 3 espada, natural na magkakaroon ka ng isang bagay. Nakakalungkot na ang ganitong uri ng matandang lalaki ay nawala ng napakatagal, at hindi niya alam ang kanyang buhay o kamatayan. Kamangmangan, kung narito ang iyong ninuno, bakit siya maglalakas loob na tawagin ang kanyang sarili na Sword God? Ikaw ang pang-4 sa kasaysayan ng akademya, maaari ka bang ma-rate ng basta-basta? Sa oras na ito, isang malamig, mayabang na boses, ang nagmula sa likod ng karamihan. Kabanata 4177 Pagpupuspos ng sahig. Hindi gaanong pinansin ni Yefan, dahil sa loob at labas ng akademya, napakaraming pamimilit mula sa mga eksperto na wala siyang pakialam kahit kanino. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya ang isang lalaking Aslan na nakatayo sa isang magandang asul na damit, na may mahabang blonde na buhok at mabangis na mga katangian. Teacher Carl Oso, nandito ka rin ba para batiin ang Sword God? Nakangiting tanong ni Tianwu. Sina Dugu Guda at Lei ay nagpakulo ng tubig, at nagmamadaling sumaludo, ang kanilang saloobin ay halatang mas magalang kaysa kay Tianwu. Kilalanin siya. Sa tingin mo posible ba? Malamig na senggal ni Kur Oso. Medyo natarante si Yefan, bakit puno ng pulbura ang taong ito? May sama ng loob tayo. Blanco ang sinabi ni Kur Oso, ako ay isang purong Aslan, at ikaw at ako ay likas na may hindi mapaghihiwalay na sama ng loob. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Yefan. Sword God, itong Kur Oso instructor ay ang pinakamatandang grupo ng mga instructor sa akademya at lubos na iginagalang.
Ang kanyang pinagmamalaki na estudyante ay ang ika-10 upuan sa kasaysayan ng akademya, ang tagahatol na si Sir Simon. Sabi ni Tianwu. Natigilan si Ye Fan, hindi katakatakang napakalisyoso niya, ito pala ay guro ni Simon. Speaking of which, Simon, itong lalaking ito, nakatayo rin ang eskultura dito. Ika-10 lamang sa dulo, pinaramdam pa rin ito kay Ye Fan na ito ay isang insulto sa nangungunang Itong lalaking ito, nakatayo rin ang eskultura dito. Bagamat ika-10 lamang sa dulo, pinaramdam pa rin ito kay Ye Fan na ito ay isang insulto sa nangungunang iilan. Kung tutusin, hindi kayang talunin ng 10 Simon ang isang kawalang hanggan at isang tadhana. Tianwu, huwag kang masyadong magsalita. Galit na sinabi ni Kuroso, napupuot ako sa taong ito, at wala itong kinalaman kay Simon. Oh, medyo nagulat si Ye Fan, bakit? Bakit? Ngumisi si Kuroso, tanungin ang iyong sarili, sa ating mundo ng Aslan, ano ang iyong ginagawa at kung ano ang iyong pinupuntirya. Ngumiti si Ye Fan, ang pagkamatay ni Dumuts, ang Panginoon ng Aslan, ay iyong pabor. Maniwala ka man o hindi, ang multo ng estudyanteng si Simon. Ang pagbagsak ni Lord Dumuti, kahit na may kaugnayan ito kay Simon, ikaw ang makikinabang sa huli. Ang 4 na dakilang gininto ang sibilisasyon, ang marangal at banal na Aslan sa mundo, mayroong mga estatwa ng tansong espada na itinayo sa lahat ng dako. Sa iyong sariling lakas, nag-recruit ka ng mga mananampalataya sa lahat ng dako, at hayaan ang lahat ng uri ng adventurer na pumasok sa mundo ng Aslan. Sa unang tingin, ikaw ang tagapag-alaga ng dugo ng dragon. Ang Tree Tribe ay naghihiganti kay Lord Dumuts. Ngunit hindi mo ito made-atagaw sa iba, ngunit hindi mo ito made-atagaw sa akin, malinaw na sinusubukan mong sirain ang sibilisasyon ng Aslan, upang anihin ang mga paniniwala at linlangan ang mga tao. Saway ni Kuroso. Isang malupit na manghihimasok tulad mo, na sumisira sa pundasyon ng aking sibilisasyong Aslan, tiyak na lalaban ako sa iyo hanggang sa wakas. Si Ye Fan ay mukhang kalmado, sa totoo lang, ang mga sinabi ni Kuroso ay puno ng pagmamataas ng gintong lahi na may pagtatangi. Ngunit isang bagay, nakita niya ito nang tama ang ginawa ni Ye Fan ay talagang gusto ng cultural invasion. Si Ye Fan ay naghuhukay ng kanilang mga ninuno para sa mga diehard tulad ni Kuroso, at natural na galit siya dito. Mr. Kuroso, hindi nararapat ang sinabi mo. Sa labanan ng Spruce Tribe, natalo si Lord Simon, wala kang magagawa. Hindi sumasang-ayon si Dugu. Anong alam mo? Sinaway ni Kuroso, ang taong ito ay may ambisyon ng isang lobo na bata. Gumamit siya ng malupit na paraan upang makapasok sa Shenlong Royal Family, na para maliwanagan ang sibilisasyon sa mga Diyos, at naglunsad din ng isang opens iba. Sa malaot madali, sasalakayin kanya sa iyong sibilisasyon. At unti-unting papasukin, upang ang lahat ng mga inapo ng 12 bayani mo ay maging kanyang mga nasasakupan. Siya ay isang manlilikha na hindi sumusunod sa mga alituntunin ng templo at kumikilos ng walang ingat. Dapat siyang pigilan, paalisan, o kahit na makulong sa lalong madaling panahon. Walang magawang ngumiti si Tianwu, Mr. Kuroso, ang akademya ay nasa ilalim mismo ng templo, at dahil inanyayahan ng espada ang Diyos ang nagsisilbing 10 hukom, na natural na nangangahulugan na ang templo ay may palakaibigan ding sa loobin sa Diyos ng espada. Kung wala ang templo, natatakot ako na walang sino man ang makakapagbigay sa Diyos ng espada. Ano ang ginagawa mo? Sabi, dahil alam ko, kaya gusto kong pumunta dito at harapin siya. Sword God, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ang mundo ay natatakot sa iyo, ako, Kuroso, ay hindi natatakot sa iyo. Ikaw ay isang sibilisadong lahi. Magnanakaw, maninira, usurper. May kikiisa ako sa lahat ng matapat na matuwid na lalaki ng gininto ang sibilisasyon na umapila sa templo para hilingin na tanggihan ang iyong imbitasyon bilang tagasuri. May 2 araw pa bago magsimula ang 10 pagsusulit. Masyado pang maaga para maging masaya. Nagbago ang mga ekspresyon ni Tianwu at ng iba pa, halatang hindi nila inaasahan na gagawin talaga ito ni Kuroso laban kay Ye Fan. Pati ilang mga dumadaang academy students sa paligid, tinuturo at tinuro, sobrang excited. Tapos ka na ba? Mahinang tanong ni Ye Fan. Tapos na, sabi ni Kuroso na may masamang tingin sa mukha, kung gusto mo akong patayin, gawin mo na lang at mamatay para kay Aslan, kahit libu-libong beses, bakit ka matatakot? Nang makita ito, hinikayat ni Tianwu, Sword God, ito ang akademya, kahit na may gusto kang gawin, mangyaring huwag manatili rito. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesadong patayin siya. Nakikita ni Ye Fan na si Kuroso ay talagang hindi natatakot sa kamatayan, at siya ay, nagmamakaawa, na mamatay. Dahil hanggat pinapatay niya siya dito, hindi niya direktang inaamin na sinasalakay niya si Aslan. Bukod dito, karamihan sa mga plano niyang maging assessor sa pagkakataong ito ay nawala ng saysay. Maraming tao sa mundo ang talagang hindi natatakot sa kamatayan, at para sa gayong mga tao, kadalasang mas hindi komportable ang pamumuhay. Ngumisi si Kuroso, Sword God, bakit hindi mo gawin? Ikaw ba? Natatakot? Masyado kang nag-iisip, sabi ni Ye Fan, gusto ko lang na masaksihan mo ng sarili mong mga mata na ang araw na si Aslan ay lubusang nasakop ko, kapag ikaw ay mamamatay, ako ay tutuperin kita.
Galit na galit si Kuroso kaya naging berde ang mukha niya, at nanginginig siya at napagalitan, ikaw. Ikaw. Aminin mo. Magnanakaw ka. Ako. Magsanib puwersa ako ngayon. Lahat, siguraduhin hayaan ang templo na alisin ka bilang isang assessor. Pagkasabi ni Kuroso ay nagmamadali siyang umalis. Mabilis na ikinalat ng mga estudyanteng naruroon ang kanilang nakita. Si Kuroso ay napakaprestihiyoso sa akademya, at marami sa mga old school mentor ay kasing tigas ng ulo niya. Kung pupunta silang lahat sa Temple of the Books, hindi nila mapoprotektahan si Chi Yefan, ang assessor, ito ay talagang hindi nararapat. Sa panahong iyon, ito ay magiging masigla. Sword God, ikaw ay nasa problema, bumantong hininga si Tian Wu. Sumimangot si Yefan at nagtanong, ang sinabi ni Kuroso ay talagang magagawa. Theoretically, ang akademya ay maaari talagang magtaas ng pagtutol sa templo. Kung ang templo ay itinuturing na makatwiran, posible ring pansamantalang baguhin ang desisyon. Umiling si Tian Wu at sinabing, kaya lang. Napakaliit ng posibilidad na ito, dahil ang susi ay makita kung ano ang sinabi ng din at ng templo. Hihi, kung pansamantalang aalisin ito, kung gayon ang Sword God, mapapahiya ka. Nasa lupa. Dugu grumbled gloatingly. Guda, ito ay nagwawalis, hindi naglalampaso, paalala ni Lei Zushui sa mahinang boses. Hindi sinasang-ayunan ni Miss Dugo, lahat naman ng paglilinis, may pagkakaiba ba? Talagang naiintindihan ni Yefan ang mga mahusay na estudyante ng dalawang akademya. Ang iyong Din Fang, sa akademya. Bago dumating si Yefan, alam niyang si Fang Henshao, ang din ng akademya, ang ikapito sa 10 upuan sa kasaysayan. Bilang pinakamatandang noble ng Fitz, nakilala bilang, buhay na kasaysayan ni Fitz, ang Diyos ng pag-aaral, na ipinahayag ng Diyos ng karunungan. Si Fang Henshao ay maaaring maging no. 7 sa kasaysayan, siya ay likas na malakas, ngunit siya ay pinakatanyag sa kanyang mga akademikong tagumpay. Kung sasabihin nating ang pinakabanal na guru ni Fitz, si Kanger, ang nagtatag ng teknolohikal na sibilisasyon ng kontemporaryong sibilisasyong Fitz. Pagkatapos, si Fang Henshao ang pinuno ng Fitz sa lahat ng disiplina maliban sa teknolohiya. Tama, lahat. Hanggang sa panitikan at sining, mahika at martial arts. Pababa sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, pagkain, pag-inom at pagsusugal. Si Fang Henshao ay perpekto sa lahat ng bagay. Sa kanyang mahabang buhay, natututo siya ng halos lahat, at matututuhan niya ang lahat sa tuktok, pangunguna at pagbabago. Nagbibiro si Sword God, nandito ka, at natural na gustong makipagkita ng Dean. Iniunat ni Tian Wu ang kanyang kamay upang sumipi, gusto ni Pangulong Fang na lumabas ng personal, ngunit dahil sa ilang problema, hihintayin kanya sa opisina, mangyaring. Kabanata 4178 Palm. Sa buong academy, medyo naging komplikado si Yefan sa kanyang nakita at narinig. Ang akademya ay napakakaraniwan kaya't si Yefan ay walang gaanong memorya. Bukod sa 10 estatwa sa pasukan, may iba't ibang ordinaryong batong gusali sa loob. Mukhang matanda na, pero ano? Ito ay isang bagay na syempre, pagkatapos ng lahat, ito ang unang akademya sa malaking mundo. Bagamat sa pagbabago ng panahon, mayroon ding iba't ibang produktong siyentipiko at teknolohikal sa akademya, ngunit ito ay kapareho ng ilang malalaking kolehiyo sa Watai. Naramdaman ni Yefan na, bukod sa Fizz Civilization, ang teknolohikal na antas ng Shenchi at Azlan ay walang pinagkaiba sa Wutai. Bagamat hindi pa ako nakapunta sa sibilisasyong Anda, makikita ito mula sa antas ng kultura ng Duguguda. Hindi ko alam kung si Chu Yunyao at iba pang grupo ng 5 siyentipiko ang napakahusay, o kung siya ay masyadong hindi propesyonal at hindi makita kung ito ay mabuti o masama. Ang tanging bagay na interesado kay Yefan ay ang mga guro at estudyante na naglalakad dito. Hindi man ito lahat ay ginto, makikita na lahat sila ay may talento at espesyal, at hindi sila pangkaraniwan. Pagpasok sa isang pabilog na gusali, ang panloob na espasyo ay mabilis na lumalawak at mas malawak kaysa sa labas. Ilang beses nang nakita ni Yefan ang ganitong uri ng teknolohiya sa kalawakan at sanay na ito. Ang gusaling ito ay karaniwang mga opisina ng pamamahala at mga tagapagturo ng akademya. Ipinakilala ni Tian Wu si Yefan habang naglalakad siya. Hindi na makapagsalita sina Duguguda at Lei Zushui, na orihinal na namamahala sa reception. Sa sandaling ito, isang lalaki na ang kalahati ng kanyang katawan ay nakabalot ng precision armor ang lumakad patungo sa kanya. Ang unang reaksyon ni Yefan ay ang biological armor ni Chu Yunyao, ngunit dito, ito ay dapat na produkto ng alchemy. Malalim ang facial features ng lalaki, matalas ang mata, at agresibo ang pakiramdam niya. Tian Wu teacher, bihira kang makitang nakasuot ng ganito kaganda, pero maganda ka pa rin. Nagulat si Yefan, sa sandaling dumating ang lalaking ito, talagang dinilaan niya si Tian Wu. Sigaw dun, lalabas sa research room ng tutor. Oo, kahit na ang pananaliksik ay hindi naging maayos ngayon, ngunit makita si Teacher Tian Wu, ang lahat ay hindi mahalaga, papuri ni Gao Dun. Ngumiti si Tian Wu at nagpakilala, Sword God, ito ang mapagmataas na disipulo ng dakilang sage ng Canaan, si Gao Dun, at ang nangungunang 3 paborito sa 10 pagpipiliang ito. Canaan. Dito siya nagtuturo. Tanong ni Yefan sa kalsada.
Umiling si Tianwu, bagaman ang dakilang pantas ng Kanan ay isang espesyal na tagapagturo ng akademya, paminsan-minsan lang siyang pumupunta para magbigay ng mga lektura. Dumating si Gao Dun sa akademya pangunahin upang gumawa ng mga tagumpay sa paglilinang, at ang pangunahing focus niya ay ang larangan ng agham. Kung tutuusin, kung hindi sapat ang cultivation base, high, lifespan is not long enough. For scientists, lifespan is very important. Bahagyang tumingin si Gordon kay Ye Fan, bahagyang tumango, at hindi na nagsalita pa. Hoy, Gordon, kapag nakita mo ang Sword God, ganyan ang ugali mo. Ungol ni Dugo sa kawalan ng kasiyahan. Ang mga bagay na walang utak ay hindi karapat-dapat na makipag-usap sa akin, ang saloobin ni Gordon ay labis na mayabang. Naghahanap ka ba ng away? Nagmamaktol si Dugo at akmang susugurin para lumaban. Pero agad na sinunggaban ni Lei ang dalaga pagkakulo nito ng tubig, huwag dito. Mag-ingat sa pagpapaalis. Ngumisi si Gordon, ang mababang enerhiya na carbon-based na mga nilalang ng sibilisasyong Anda ay talagang malungkot para sa iyong mga ninuno ng pamilyang Dugo, at hindi ko alam kung anong uri ng interbreeding ang maaaring magsilang ng mental retardation na tulad mo. Bumulong si Dugo sa sobrang galit na ang kanyang mukha ay pumuti, at ang mga putok ng mabangis na hayop ay lumabas sa kanyang lalamunan, nasaan ang aking espada, ang aking espada. Hindi ba nasira ang espada mo? Paalala ni Lei sa pinakuloang tubig. Saglit na natigilan si Dugo Guda, pagkatapos ay nagpout siya sa hinaing at malapit ng umiyak. Pagkatapos ng kahihiyan ni Gordon, muling ngumisi si Chao Shenwu, Teacher Chanwu, kapag mauna na ako sa 10 upuan, dapat tayong mag-date. Siyempre, nangangako ako, at natural na susundin ko ito, tumango si Chanwu. Sana balang araw, magsuot ka ng maikling palda na may mga suspender at itim na katawan. Hindi inilihim ni Gordon ang pagiging ligaw sa kanyang mga mata. Basta mauna ka sa 10 upuan, okay lang kung ayaw mong suotin ko. Hinaplos ni Tianwu ang kanyang blonde na buhok at casual na ipinakita ang kanyang balingkinitang likod. Ito ay isang deal. Ngumiti si Gordon, pagkatapos ay lumayo. Si Ye Fan ay tumingin sa kanya ng tula lang, ano ang nangyayari? Teacher Chanwu, ngayon mo lang ba siya binibigyang inspirasyon? Tanong ni Ye Fan. Ngumiti ng kaakit-akit si Tianwu, tama, gusto ko lang ang pakiramdam na hinahabol ng mga makapangyarihang lalaki. Gustong makipag-date sa akin ni Gordon, kaya hahayaan ko siyang makuha ang unang pwesto sa 10 upuan at talunin ang malupit. Sumimangot si Ye Fan. Maaari ba niyang talunin ang malupit? Hindi ko alam, kahit na ang paglilinang at pisikal na kalidad ni Gao Dun ay hindi kasing ganda ng Tyrant, ngunit ang kanyang alchemy ay napakalakas at may napakataas na scientific literacy. Itinuro ni Tianwu si Dugo sa likod ni Guda, mapapatunayan niya ito, dahil napahiya siya ni Gordon ng higit sa isang beses. Namula si Dugo Guda, iyan ay dahil hindi pumatay si Miss Ben. Ang tatlong espada, ng aming pamilya Dugo ay sinadya upang patayin. Sword God? Ang taong iyon ay isang ganap na rasista, at naniniwala muna siya sa agham, minamaliit ang pisikal na paghaharap, at gustong lutisin ang mga problema sa kanyang utak. Sinabi ni Lei Zhuxue ng may damdamin, ang tanging tagalikha na iginagalang niya ay si Kang'er. Kahit na ikaw ay isang magaspang na tao sa kanyang paningin. Ngumiti si Tianwu at tumingin kay Ye Fan, iniisip ba ng Sword God? Ikaw ba? Gusto mo bang bawiin si Gao Dun at turuan siya ng leksyon? Hindi ka masyadong masigla, sabi ni Ye Fan na nakangiti, hindi niya ako Jin Aisang, hindi ba? Ang sinumang makakakita sa akin ay luluhod at yuyuko. Sige, patuloy na pinamunuan ni Tianwu ang daan na may hitsura ng panghihinayang. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Ye Fan na mausisa na sinabi, Teacher Chanwu, dapat maraming tao ang karaniwang humahabol sa iyo, tama ba? Napangiti si Chanwu, interesado rin ako sa Sword God. Hindi ko lang nakita. Isa kang bukas na babae, sabi ni Ye Fan na may ngiti. Hindi naman, ginugol ko ang karamihan sa aking mga unang taon sa paglilinang. Nang lumingon ako sa likod, napagtanto ko na ako ay napakalakas na, at walang maraming tao na maaaring magtagumpay sa akin. Pero babae ako, lalaki din ang hinahanap ko. Kaya, gusto kong ipakita ang aking kagandahan sa mga mata ng mundo. Nagkibit-balikat si Tianwu, hindi ito isang kaiyahiyang iskandalo, ano ang iniisip ng Sword God? Oo, nagmamadaling tumango si Ye Fan, ay may katuturan, ito ay patayo, ito ay dapat. Bumantong hininga si Tianwu, orihinal, akala ko ang Sword God ang huling sagot ko, tutal, gusto ng Sword God ang magagandang babae. Alam ng lahat na, at isang creator, isa ang The Mighty Nine Tribulations Azure Dragon din ang ideal na destinasyon ko. Kaya, nagkusa akong mag-apply para sa gawain ng pag-host sa Sword God sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na hindi interesado sa akin ang Sword God, siguro dahil hindi ako nababagay sa aesthetics ng Sword God. Saka ko na lang ipagpatuloy ang paghahanap ng lalaking makakasama. Si Ye Fan ay gumagapang na parang libu-libong langgam, at may sasabihin sana, ngunit ang destinasyon ay nasa harap niya. Okay, ito ang opisina ng Dean, Sword God, please. Magalang na inilahad ni Tianwu ang kanyang kamay, may klase pa ako, kaya aalis muna ako. Kabanata 4179 na tawagan mo ako. Pinanood ni Ye Fan ang umaalog-alog na matikas na likod ni Tianwu na umalis, na may halong damdamin sa kanyang puso. Palagi nitong nararamdaman na, pinaglalaroan, siya ng babae, ngunit kinakamot niya ang kanyang puso.
Huminga ka ng malalim, parang kahit nakain mo na, kinakain mo pa rin yung set na yan kapag may nakasalubong kang mataas na ranggo. Umiling si Ye Fan at itinulak ang pinto papasok sa opisina. Pagkapasok niya, nagulat na naman si Ye Fan sa nakitang nasa harapan niya. Marami na siyang nakitang mga Panginoon mula sa labas ng mundo, ang mga tagalikha ng pamilyang Ling. Ang impresyon sa kanya ay ang mga taong ito ay napakasimple, hindi gusto ang pagmamalabas, at gustong bumalik sa mga pangunahing kaalaman. Ngunit sa harap ko, ito ay mas parang isang museo kaysa sa isang opisina. Ang malaking simboryo, na sumasaklaw sa 10,000 metro kwadrado, ay may iba't ibang magagandang pintura sa matataas na pader, na sumasaklaw sa lahat ng mga estilo. Sa lupa, may mga eskultura ng iba't ibang hugis at materyales, komplikadong mga instrumentong pangmusika, at mga specimen. Ang mga hilera ng mga libro ay nakaimbak sa iba't ibang mga puwang sa tabi ng mga nasuspine na bookshelf. Upang sabihin ang pinakamarangyang, o ang palamuti dito, mayroong mga mahalagang metal at hiyas sa lahat ng dako. Ang ginto at diamante ay maaari lamang ituring na basic dito. Lahat ng uri ng espiritual na bato na hindi pa nakikita noon ay ginawang mga dekorasyong pang-ilaw, na nagpasilaw kay Ye Fan. Ang koleksyon na ito ay tumatagal ng 10 araw at kalahating buwan, kaya natatakot ako na hindi ko mabasa ang lahat. Nang hindi niya alam kung saan siya pupunta, isang boses ng babae ang pumasok sa isip niya. Nandito ba ang Sword God? Sisigot na sana si Ye Fan nang mabilis na sinabi ng kabilang partido, sumulong ka lang, ako ay nasa pinakaloob na lugar. Hindi ako makakaalis ngayon, feel free to visit if you want, but please don't touch it. That paintings. Ngumiti si Ye Fan. Pagkarating niya sa akademya, ang pinakamalaking pakiramdam niya ay ang mga taong ito ay tila napaka-casual sa kanya. Hindi tulad ng nasa labas, na magkayakap na agad kapag lumitaw sila, at lahat sila ay humanga nang makita ang isa't isa. Sa ganitong paraan, napaka-espesyal pa rin ng akademya. Tinapakan ni Ye Fan ang mga tiles sa sahig tulad ng ginto, agata at jade hanggang sa pinakaloob na bahagi ng opisina. May isang malaking mahabang mesa na kulay itim. Huminga ng malalim si Ye Fan. Kung nabasa niya ito ng tama, ang mesa ay gawa sa shell ng misteryosong hayop. At may higit sa 100 upuan sa tabi nila, na lahat ay gawa sa dragon bones. Kung tungkol sa upuan, ang kumot kung saan ito nakaunan ay balahibo ng isang puting tigre. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo, at tila kailangan niyang baguhin ang kanyang opinyon na gusto ng mga master ang simpleng buhay. Tara, maupo ka na lang, may maiinom sa mesa, sige, kunin mo na. Isang babaeng nakasuot ng napakagandang mahabang damit at natatakpan ng lahat ng uri ng alahas ang nakaupo sa pinakamalaking upuan sa kilya. Ang babae ay may mahabang buhok na kulay abo, maayos na sinukli at nakabalot, nagpapakita ng kagandahan at karangyan. Bagamat sa pangkalahatang pakiramdam at ugali, lahat sila ay matatanda, ngunit ang balat ay matibay at ang hitsura ay tulad ng isang dalaga. Kung hindi dahil sa hindi maarok na aura ng kabilang partido, mahihirapan si Ye Fan na maniwala na ito ang dean ng akademya, si Fang Henshao. Isa lang siyang mayaman na matandang babae. Sa sandaling ito, si Fang Hen ay nakasuot ng mala headphone na optical brain device sa kanyang ulo. Paumanhin, may problema sa aking magaan na utak, at maraming mga materyales sa loob nito. Kung hindi mo ito ayusin sa lalong madaling panahon, ito ay maaantala ang mga bagay. Ngunit ang magaan na utak na ito ay nakatali sa akin, at kailangan kong narito, kaya hindi ko magawa. Susunduan kita. Xiao Qin, paano ito? Meron. Hindi pa ba naayos? Sa tabi niya, isang batang itim ang buhok na nakasuot ng simpleng overalls ay gumagamit ng nakakonektang tablet computer para magpatakbo ng isang bagay. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka rin, malumanay na sagot ng lalaki. Sinulyapan ni Ye Fan ang lalaki at natigilan. Good guy, brain repairer, bakit hindi siya makakita? Xiao Qin. Ang mukhang tanso na si Ye Fan ay sumimangot at hindi maiwasang mag-isip ng kung ano. Umupo siya, kinuha ang kristal na bote sa mesa, binuksan ito, at ininom ang inumin sa loob. Paft. Nagluwa si Ye Fan pagkatapos humigop. Ano? Tumingin si Ye Fan sa malakristal na inumin. Akala niya tubig pero pagpasok niya, napakalagkit pala. Mukhang naiinis si Fang Henshao, nakainom ka na ba ng laway ng Suzaku? Ito ay isang bote ng 30,000 mga Diyos. Kung hindi mo gusto, huwag mong inumin. Suzaku laway. Anong ibig mong sabihin? Nakolekta, nakapagpapalusog na kagandahan at chi, sabi ni Fang Henshao. Saglit na napangiti si Ye Fan, salamat, ipapaubaya ko ito sa iba. Pagtingin mo sa suot mo, sira-sira na. Tutal emperador ka rin. Anong problema? Napabuntong hininga si Fang Henshao, ganun ba? Sa susunod na maging assessment officer ka, bibigyan kita ng karagdagang bayad para makabili ng magagandang damit na isusuot. Medyo natarante si Ye Fan, at tumingin sa kanyang kasuotan, hindi ba maganda ang damit na ito? Mayroong libo-libong mga Diyos. Nasaan ang mga barya? Ilang libo lang. Hindi sapat na bumili ng isang sinulid sa aking katawan. Itinuro ni Fang Henshao ang sarili niyang palda, tingnan mo, pinaghalo sina Qingluan at Di Fangniao, at inimbitahan ko si Fitz. Pinatibay ito ni Akimir, ang Diyos ng mga paa, ng purong ginto. Ang palda na ito,
Kahit na hilahin ito ng mga kuko ng asul na dragon, ay hindi masisira sandali, at ang apoy ng vermilion bird ay hindi masusunog, kaya ito ay karapat-dapat sa amin. Ang iyong pagkakakilanlan. Ang damit ng kawawang katulad mo, kapag lumaban ka, siguradong hubot-hubad ka. Sayang. Si Yefan ay medyo nahihiya. Ang leksyon ng senior ay makatwiran, taos-pusong sabi ni Yefan. Oo, bibigyan kita ng malaking reward, 10 milyong barya, na sapat na para makabili ng disenteng damit. Si Fang Henshao ay prangka, at pagkatapos ay naiinip na nagtanong, Xiao Qin, okay. Hindi. Magpapaayos ako ng buhok mamaya. Okay. Natapos ni Xiao Qin ang operasyon sa oras na ito, at nang pinindot niya ang isang buton, ang magaan na utak ay gumawa ng malinaw na tunog, at ito ay tumatakbo ng maayos. Nga pala, pasok na ako, sa wakas normal na. Masayang ngumiti si Fang Henshao, ang galing mo talagang ayusin ang utak mo, bakit mo inayos ito para sa iyo? Pag-alis ng gamit, sabi niya, tama sa account ko ang bayad sa pag-aayos, mauna na ako. Inalis ni Fang Henshao ang kanyang utak, mga lumang tuntunin, hindi ka pinapayagang sabihin ito sa mga tagalabas. Intindihin. Nasiyahan si Fang Henshao, ngumiti siya at sinabi, may mga bisita ako ngayon. Sa susunod, dadalhin ko ang iyong mga asawa sa hapunan. Hoy, Din Fang, bakit hindi mo i-convert sa akin ang pera para sa mga pagkain iyon, para maitaguyod ko ang pamilya? Napakurap si Xiao Qin. Tingnan mo ang ginagawa mo, kung kapos ka sa pera, kunin mo sa akin ang painting na iyan at ibenta mo sa halagang 10 milyon. Ikan-away ni Fang Henshao ang kanyang kamay. Tumayo si Yefan sa oras na ito at pinatigil ang maintenance worker. Inilabas niya ang string ng beads na ibinigay ni Ji Wumang sa kanya noon. Matandang Qin. Tanong ni Yefan, sabay na pinagmamasdan ang lahat ng pagbabago sa mukha ng isa. Natigilan ang lalaki nang makita ang butil, pagkatapos ay tumingin kay Yefan na may pagdududa sa kanyang mga mata. Tinatawag mo ako. Kabanata 4180 naghihintay para sa kanya dito. Mukhang hindi naiintindihan ng lalaki ang Earth language ni Yefan. Hindi rin sigurado si Yefan, nagpapanggap ang taong ito, o talagang mali ang pagkakaintindi niya. Kung ito ay nagpapanggap, kung gayon ang kabilang partido ay hindi nais na masangkot sa kanya. Kung hindi ito pagkukunwari, hindi na kailangang maglaan pa ng oras. Bagamat inaabangan ni Yefan na makilala ang Old Shin na iyon, hindi niya ito gustong pilitin. Ayos lang, nagkamali ako, sabi ni Yefan. Ngumiti ang lalaki, sinabing, maganda ang mga kwintas, at umalis. Sword God, ano ang ginagawa mo sa gayong tali ng mga sirang butil? Tanong ni Fang Henshao sa oras na ito. Alam ng din ang butil na ito. Nagtataka si Yefan. Hindi ko alam. Hindi man lang ako interesado sa pagsasaliksik ng mga hindi magandang kalidad na materyales. Masyadong mababa ang grado nito, kaya dapat ko itong itapon, naiinis na sabi ni Fang Henshao. Ngumiti si Yefan, ito ay regalo mula sa isang kaibigan. Masyadong kuripot yang kaibigan mo. Kung gusto mong ipadala, magpadala ka ng mabuti. Agad itong kinuha ni Fang Henshao mula sa kawalan at naglabas ng malaking halaga nito mula sa storage space. Ilagay ang mga sparkle na kwintas. Alin ang gusto mo, piliin mo lang. Lahat ito ay mga kwintas na gawa sa Divine Beast Inner Peel at Divine Tree Materials. Ito ang perpektong tugma para sa pagkakakilanlan ng lumikha. Ang mga mata ni Yefan ay kumikinang, at nang tingnan niya ito gamit ang kanyang kwitan, alam niya na lahat ito ay napakahusay. Kung ang anumang butil ay ilalagay sa merkado, natatakot ako na ito ay maaaring palitan ng isang mataas na uri ng espiritual na sandata, pabayaan ang isang malaking string. President Fang, angkop ba ito? Munting ideya, isang maliit na pagbati, masayang sabi ni Fang Henshao. Kung ganoon ay welcome ako. Kinuha ni Yefan ang lahat ng 12-dosenang mga butil sa kanyang bulsa. Saglit na natigilan si Fang Henshao, ikaw. Gusto mo lahat. Tumawa ng lihim si Yefan, ngayon alam mo na masakit. Gusto kong magpanggap ka na isang tyrant. Hindi mo kaya. Nagpanggap si Yefan na tanga. Ang hindi niya inaasahan ay humakbang pasulong si Fang Henshao, inabot at tinapik ang kanyang braso. Alam kong kapos ka sa pera, kung hindi, bakit ka magdamit ng napakasama? Okay lang, may ipapadala pa ako sa'yo. Pwede ka nang bumalik at pagbutihin ang buhay mo. Ihagis mo kay Yefan. Wala pa akong nakitang kawawang creator na gaya mo. Kung tutusin, bata ka pa, Sword God. Mas gaganda ang buhay mo sa hinaharap. Nakinig si Yefan sa mga salita ng aliw at gustong umiyak, ngunit huli na para magpaliwanag. Gayunpaman, kumpara kay Fang Henshao, siya ay talagang mahirap at wala siyang magagawa para hamakin. Director Fang, ano ang pinagmulan ng repairman ngayon lang? Mukhang hindi pangkaraniwan, tanong ni Yefan. Si Xiao Qin ang ibig mong sabihin. Casual na sinabi ni Fang Henshao, binuksan niya ang silid ng utak sa Shen Shixing, at mayroon siyang kamay sa pag-aayos ng utak. Ang silid ng utak. Mayroon ka bang sapat na utak, lalo na ang mga mahihirap na estudyante, na gustong umupo doon? Natigilan si Yefan, nagbukas na ang negosyo ng internet cafe sa Shen Shixing. Ano ang buong pangalan ni Xiao Qin? Gaano na ba katagal mula noong dumating siya sa Shen Shixing? Tanong ulit ni Yefan. Talagang hindi ako nagtatanong tungkol dito. Ang tagal ko nang nakapunta dito. Daan-daang taon na ang nakalipas.
Sabi ko dati, para buksan ang utak ko sa ibang lugar, pero naramdaman kong maraming estudyante dito sa Shenxixing, kaya pumunta ako dito. Fang Henshaw habang nagsasalita siya, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, Sword God, may kailangan kang ilihim para sa akin. Ano ang hinahanap mo sa utak ni Xiao Qin Shuguang? Tama, sa tuwing dadating si Xiao Qin, pumupunta siya sa teleportation. Hindi alam ng mga tagalabas, hindi mo ito metatago, kaya pinapasok kita. Ngumiti si Ye Fan, ano ang nakakahiya? Hindi mo ba maaayos ang iyong utak? Hoy! Hindi mo naiintindihan, malungkot na sabi ni Fang Henshaw, inaangkin ko na ako ay makapangyarihan, ngunit sa teknolohiya lamang, hindi ito napakahusay. Dahil sa maldito na kangar na iyon, pagkatapos maperpekto ang utak, kailangang gamitin ng pamamahala ng akademya ang utak. Ang aking marangal na presidente ng akademya, sira ang utak, at kailangan kong umasa sa iba para ayusin ito, hindi ba parang napakamura? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, hindi naman ganoon ka-exaggerated, di ba? Sinong hindi magiging masama sa isang bagay? Napakaseryoso ni Fang Henshaw, hindi. Hindi mo alam na may sabuatan dito. Conspiracy. Lalong naguluhan si Ye Fan. Napabuntong hininga si Fang Henshaw, noon, ang din ng Temple Evaluation Academy, na siyang pipiliin sa pagitan ko at ni Kangor. Si Kangor ay isang sumisikat na bituin. Maraming tao ang sumusuporta sa kanya at iniisip na nahihigitan niya ako. Ngunit sa wakas ay nagpa siya ang akademya na ang aking kaalaman ay mas komprehensibo, kaya matatag pa rin akong nakaupo sa posisyon na ito. May isang bagay na ikinapupuot ni Kangor. Itong utak ay si Kangor. Inimbento ito, naiinis sa akin, at sinasadyang magalit sa akin. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay, ipaalam sa kanya, hindi ba nakakahiya na humanap ako ng outsider para ayusin ang utak ko? Hindi nagkaimik si Ye Fan, ngunit wala itong kinalaman sa kanya. Relasyon, at tumango bilang pagsang-ayon. Nabalitaan ko na maganda ang relasyon mo ni Kangor, mapagkakatiwalaan ba kita? Bakit sinabi ito ni Pangulong Fang, at nakilala ko si Kangor minsan, sabi ni Ye Fan. Talaga. Nag-alinlangan si Fang Henshaw, kung gayon, paano ko nalaman na ipinadala mo ang iyong mga pinagkakatiwalaan sa kanya upang magsaliksik kasama ang kanyang mga disipulo? Sumimangot si Ye Fan, confidante. Sabi mo Wu Yanshu. Kaibigan lang siya. Teka, sabi mo dalawa. Oo, dalawa, ang isa ay Wu Yanshu, at ang isa ay Chu. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Napangiti si Fang Henshaw, huwag mo akong sisihin sa pagiging sobra-sobra, pagkatapos ng lahat, palagi akong niloloko ni Kangor ng ilang mga high-tech na bagay, at kailangan kong bantayan ito. Nagulat si Ye Fan. Pwede bang? Si Chu Yunyao. Nakarating na siya sa Golden Civilization. Sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya na huminahon sa lalong madaling panahon. Kung talagang dumating si Chu Yunyao, tiyak na nakapagdesisyon na siya. Inilihim, para lang hindi siya mag-alala. Kasabay nito ay nasa sabik at namimi si Ye Fan, labis din siyang naantig, at hindi na makapaghintay na pumunta kay Fitz para malaman ito. Sword God, ano bang problema? Nakakahiya namang humingi ng tulong sa'yo nang hindi mo alam Kangor. Sabi ni Fang Henshaw. I gave you so many treasures, kung hindi mo natulungan itong maliit na bagay, sobra na. Hindi naintindihan ng Dean. Iniba ni Ye Fan ang usapan at nagtanong, nagtataka lang ako, bakit ang assessment na ito ay hahayaan akong maging assessor? Dahil ba ito sa relasyon sa Eternal Emperor? Ngumiti si Fang Henshaw, talagang nakikipag-ugnayan ng Eternal. Ngunit nasa isip ko ang planong ito para maging isang assessment officer ka. Narinig ko na sa history ng Academy, basically lahat ng talents na nilinang ko ay ginamit para maging assessment officer. Napakabihirang para sa isang outsider na tulad ko. Napakakaunti, maliban sa iyo, Zhongzuyu at Xiaoyu, sabi ni Fang Henshaw. Huwag kang mag-alala, Din. Nagkaroon lang ako ng masamang away sa mga tao sa templo. Kapag naging assessment officer ako, magkakaroon ba sila ng opinyon? Walang pakialam na sinabi ni Fang Henshaw, hanggat hindi nila alam kung paano ito haharangan, ako, ang Din, ay may kapangyarihang ito. Mayroon pa rin. Ano ang nakita ng Din sa akin? Naramdaman ni Ye Fan na kahit na walang gaanong creator, marami rin, at talagang nakakagulat na mahanap siya. Sword God. Talagang hindi alam. Ngumiti si Fang Henshaw, syempre, ito ang iyong paksa. Paksa. Hindi inaasahan ni Ye Fan ang ganoong sagot. Oo, tuwang-tuwang sabi ni Fang Henshaw, sa tuwing pipiliin ang 10 selection, ito ay magiging isang engranding kaganapan na umaakit sa atensyon ng mundo. Ang mga assessor ay dating mga lumang mukha, tulad ng Anto, Simon, at iba pa. Advertising. Hindi maaaring tumaas ang presyo. Sa pagkakataong ito, hiniling ko sa iyong Sword God na lumapit, at tumaas ang bayad sa advertising. Tutal, isa kang sikat na creator. Hindi ko ito itinatago sa iyo, nakakolekta ako ng maraming pera ng pribado, ngunit ang pera, ibabahagi ko sa iyo ang isang bahagi sa oras na iyon, at lahat ng may pera ay kikita nito ng sama-sama. Ngumiti ng pilit si Ye Fan, kung gayon. Gusto kong pasalamatan si Direktor Fang. Inilagay ni Fang Henshaw ang kanyang kamay sa balikat ni Ye Fan ng napakagiliw. Tara na, kilalanin natin ang venue, at kilalanin ang pangunahing tagapagturo ng ating akademya. Bago magsimula ang pagpili ng 10 upuan, kailangan mo munang maunawaan ang proseso.
Oh, siya nga pala, kailangan ng mga advertiser na magbigay ng ilang pampromosyong larawan, ipakita mo sa akin ang iyong mukha at makipagtulungan sa paggawa ng pelikula. Tumingin si Ye Fan kay Fang Henshaw na nakangiti, at sa wakas ay nalaman niya kung ano ang matanda pa kay Jiang. Hindi katakataka na napakabigay niya, naghihintay sa kanya dito. Kung ikaw ay maikli ang kamay, imposibleng tumanggi sa sandaling ito. Pagtatapos ng kabanatang ito,